Palayain niyo ang tatay ko at papalakarin ko kayo. Sigaw bata sa gitnang hukuman. Sumabog ang tawanan. Isang hukom na lumpo, isang musmos na bata, isang amang inosente na nahatulan. Walang nag-akala na ang masalitang iyon ay magbabago ng lahat at ang impossible ay mangyayari. Ganap ang katahimikan sa bulwagan ng mataas na hukuman ng itinula ni Isabela Reyes ang dobleng pinto ng buong lakas. Ang pahuning ang pinto ay umalingaungaw tulad ng sigaw ng digmaan. 200 pares ng mata ang bumaling sa pasukan kung saan isang bata na may gusot na uniforme ng eskwelahan at tuyong luha sa pisngi ay lumakat ng buong pagpapasya patungo sa estrado. Katahimikan sa bulwagan. Hinampas ni Hukom Ricardo Santiago ang martilyo sa mesa. Bahagyang umungol ang kanyang wheelchair habang siya ay sumusandal. Ang kanyang kulayabong mga mata, pinatigas nga ilang dekada sa mga hukuman, ay nakatitik sa maliit na tagalabas. Sino ang nagpahintulot na pumasok ang isang menor de edad sa panahon ng pagdinig? Walang sumagot. Nakatinginan ang mga gwardiya ng seguridad, litong-lito. Tumatakbo ng mabilis si Isabela kaya't nalampasan niya ang metal detector bago pa siya mahinto. Inosente ang tatay ko. Ang boses ni Isabela ay pumunit sa protokol tulad ng kidlat na humahati sa kalangitan. Alam niyo po lahat iyan, pero walang gustong makinig sa katotohanan. Sumabo ang bulungan sa bulwagan, naglabas ng kamera ang mamamahayag. Ang mana sa upuan ng publiko ay nagsimulang magbulungan. Sa silyang akusado, biglang naitaas ni Dr. Marco Reyes ang kanyang ulo, ang kanyang mata ay nakatakpo ngang sa kanyang anak. Ang kanyang mukha ay payat. May balbas na ilang araw na at madilim na bilog sa ilalim ng matang isang taong hindi nakatulog ng ilang linggo. Isabela, huwag, bulong niya ng desperado. Sinusubukang tumayo ngunit pinigilan ng opisyal na nagbabantay sa silya. Agad na tumayo si Piskal David Garcia, inaayos ang kanyang kurbata ng may artistikong kilos. Kagalang-galang na hukom, ito ay lubos na hindi karaniwan. Ang batang ito ay humahadlang sa isang legal na proseso. Hinihiling ko na siya ialisin kaagad. At isa po kayong sinungaling, binalingan ni Isabela ang piskal. Ang kanyang maliit na daliri ay itinuro siya ng walang takot. Alam niyo pong hindi po pumatay ng sinuman ang tatay ko. Binago niyo po ang maebidensya. Sumabog ang bulwagan. Hinampas ng hukom ang martilyo. 1, 2, 3, katahimikan. Magwardiya, aalisin niyo agad ang menor de edad. 2 ahente en seguridad ang lumapit kay Isabela, ngunit mas mabilis siya. Tumakbo siya ng diretso patungo sa estrado ng hukom. Iniwasan ang makamay na sumusubok na hulihin siya. Ang kanyang maliit na katawan ay dumulas sa pagitan ng gasilyanam ga abogado tulad ng isang determinado anino. Kagalang-galang na hukom, ang tatay ko po ay nagligtas ng buhay sa buong buhay niya. Ang masalita ay sabay-sabay na lumabas sa kanyang bibig habang sariwang luha ang bumabas sa kanyang pisngi. Siya po ang pinakamahusay na siruhano sa San Juan Medical Center. Inoprahan niya po ang mabata ng hindi naniningil. Tinutulungan niya po ang lahat ng tao. Bata, maintindihan mo na ito ay isang hukuman ng hustisya. Mahinahon ngunit matatag na nagsalita si Hukom Santiago. Mahigpit na hawak ang masandalan ng kanyang wheelchair. Ang maemosyon ay hindi nagbabago ng mga katotohanan. Ang iyong ama ay nakusahan ng kapabayaan sa medisina na nagresulta sa pagkamatay ng isang pasyente. Ang maebidensya po ay gawa-gawa. Sa wakas, dumating si Isabela sa harap ng estrado. Napakalapit na makita niya ang ugat sa kamay ng mahistrado. At alam niyo po iyan, alam pong lahat sa hukuman na ito. Si Dr. Marco Reyes ay mariying ipinikit ang kanyang mamata. Sinisirang kanyang anak ang anumang posibilidad ng apela sa hinaharap sa ganong pag-umpisa. Kinakabahan na tumayo si Abogada Sofia Ramirez, ang kanyang abogado para sa depensa. Kagalang-galang na hukom, humihingi po ako ng paumanhin sa ngalan ng aking kliyente. Ang menor de edad ay malinaw, na-traumatize nang, ang menor de edad ay nagsasabi ng katotohanan. Isang matandang boses ang tumayo mula sa publiko. Dahan-dahang tumayo ang isang babaeng may baston. Nasa ospital po ako noong gabing nangyari ang insidente. Ginawa po ni Dr. Reyes ang lahat na makakaya para iligtas ang taong iyon. Ginang, umupo kayo agad o papalabasin kayo. Utos ng hukom. Ngunit nagsimulang tumayo ang iba. Una ay 1, pagkatapos ay 3, pagkatapos ay 1 dosena sa publiko. Buhay po ang anak ko dahil kay Dr. Reyes. Inoprahan niya po ang asawa ko nang hindi kami sinisingil. Ang taong iyon ay isang bayani,
hindi isang kriminal. Galit na hinampas ang martilyo. Nagmadali ang magwardiya patungo sa publiko habang nagkagulo sa hukuman. Sa gitnang kaguluhan, sinamantala ni Isabela ang pagkakataon. Umaya siya sa mga baitang ng estrado bago pa siya mapigilan at tumayo ng diretso sa harap ng wheelchair ni Hukom Santiago. Kagalang-galang na Hukom, ang kanyang boses ay mas mahina ngayon, ngunit bawat salita ay humihiwa sa hangin tulad ng matalim na kutsilyo. Matagal na pong namatay ang nanay ko. Ang tatay ko na lang po ang meron ako. Kung hahatulan niyo po siya ngayon, sinisira niyo po ang isang inosenteng pamilya. Tinitigan ni Ricardo Santiago ang batang nasa harap niya. Sa isang sandali, may kumislap sa kanyang kulay-abong mga mata. Isang bagay na tila sakit o marahil pagkilala, ngunit muling tumigas ang kanyang mukha. Bata, ang hustisya ay hindi nakabatay sa damdamin, kundi sa mga katotohanan at ebidensya. At ang mga ebidensya laban sa iyong ama ay ebidensya? Putol ni Isabela. Muling tumataas ang kanyang boses. Nagsasalita, po ba kayo ne ebidensya? Gayong ang sarili, niyo pong anak ay iniligtas nege tatay ko. Natahimik ang buong hukuman. Walang bulungan, walang galaw. Lahat ng mata ay bumaling sa hukom, na ang ekspresyon ay biglang nagbago. Pumuti ang kanyang mabukong daliri habang mahigpit na hinahawakan ang mga sandalan. Ano? Anong sinabi mo? Ang kanyang boses ay lumabas na parang garalgal na bulong. Ang anak niyo po, kagalang-galang na hukom, naglabas si Isabela ng isang nakatiklop na papel mula sa bulsa ang kanyang uniforme. Ilang taon na po ang nakalipas, nang bata pa siya, nakaroon po siyang aksidente. Sabi po nga mga doktor hindi siya mabubuhay, pero inoprahan po siya ng tatay ko ng 11 oras na makasunod. Walang pahinga, walang pagsuko, iniligtas niya po ang kanyang buhay. Namutla si Piskal Garcia. Nakatingin ng malaki ang mga mata ni Abogada Ramirez kay Isabela. Hindi alam kung saan nakuha ng bata ang impormasyong iyon. Nilingon ni Dr. Marco Reyes mula sa silya ng akusado. Alam niyang lumampas na sa mapanganib na linya ang kanyang anak. Iyan ay walang kaunayan sa kasong ito. Nautal ang hukom, ngunit nawala ang lahat ng autoridad sa kanyang boses. Hindi ko kaya, hindi niyo kaya ano, isang hakbang pa ang nilapitan ni Isabela. Hindi niyo po kayang maging patas. Hindi niyo po kayang tingnan ang tunay na ebidensya. Nakaupo po kayo diyan, hinuhusgahan ang taong nagbalik ng inyong anak sa inyo at ngayon ay hahatulan niyo po siya sa isang bagay na hindi niya ginawa. Bata, huminto ka na ngayon. Itinaas ni Hukom Santiago ang kanyang kamay, namumula ang kanyang mukha. Ikaw ay lumalapastangan sa hukuman, mga gwardiya, ngunit malayo na ang narating ni Isabela para pisilan pa. Sa kanyang isip bata, isa lamang ang paraan para maintindihan ng taong ito, isang paraan para sirain ang pader ng kawalang interes na nahihiwalay sa makapangyarihan at sa walang kalaban-laban. Tiningnan niya ang wheelchair, tiningnan ang mga mata ng hukom, at pagkatapos ay binikas ang masalita na magbabago ngang lahat. Palayain niyo ang tatay ko at papalakarin ko kayo. Ang katahimikan na sumunod ay ganap, napakakapal na parang mahahati ngang kutsilyo. At pagkatapos, na para bang may nagbukas ng isang lagusan, sumabog ang tawanan sa buong bulwagan, tumatawa ang mga abogado, tumatawa ang mga mamahayag, tumatawa ang publiko, kahit ang magwardiya ay nakpalitan ng hindi makapaniwalang ngiti. Isang maliit na bata ang nangako na papalakarin ang isang taong ilang taon ng lumpo. Ito ay walang katotohanan, ito ay pambata, ito ay impossible. Narinig mo ba siya? Bulong ng isang mamamahayag sa kanyang kasamahan habang tumatawa. Papalakarin niya ang hukom. Ito ay material para sa pahina ng balita. Kawawang nilalang, desperado, komento ng isang babay sa publiko. Pinayagan ni Piskal Garcia ang isang malupit na ngiti. Kagalang-galang na hukom. Sa tingin ko ipinapakita ngang eksenang ito ng perpekto ang hindi matatag na kalagayan ng isip na pumapaligid sa pamilya ng akusado. Hinihiling ko na ito ay isaalang-alang sa sentensya. Kahit si Abogada Ramirez ay ipinikit ang kanyang mata sa pagkabigo. Ang kanyang kaso, na mahina na, ay naging isang biro sa paningin ng hukuman. Ngunit hindi umatras si Isabela, hindi umiyak, hindi bumaba ang tingin. Hindi po kayo naniniwala sa akin. Simpleng sabi niya habang diretsong nakatingin sa mga mata ni Hukom Santiago. Lahat po kayo ay tumatawa. Pero may alam po ako na hindi niyo alam. At ano iyon, bata? Tanong ang Hukom sa pagod na boses, naubusan na ngang pasensya. Ano ang alam mo na hindi namin alam?
Kami na may ilang taon ng karanasan. Tumayo si Isabela, napakalapit na siya lang at ang hukom ang makarinig ng malinaw. Alam ko po na kaya niyo pong maglakad. Ang masalita ay bumaksak na parang isang tahimik na bomba. Nagbago ang mukha ni Hukom Ricardo Santiago. Ganap na nawala ang kulay sa kanyang balat. Nagsimulang manginig ng kapansin-pansin ang kanyang makamay. Lumaki ang kanyang mata ng may halong gulat, takot at iba pa, isang bagay na tila purong takot. Anong sinabi mo? Bulong niya, halos hindi marinig ang kanyang boses. Kaya niyo po maglakad, ulit ni Isabela. Sa pagkataong ito, sapat na lakas para marinig ng pinakamalapit na abogado. At kaya ko pong patunayan, ang hukuman na ilang sandali lang ay sumasabog sa tawanan ay ngayon ay nananatiling tahimik na parang patay. May isang bagay sa tono ng bata, may isang bagay sa reaksyon ng hukom na ganap na nagbago sa kapaligiran. Tumayo si Piskal Garcia ng mabilis. Kagalang-galang na hukom, ito ay katawa-tawa. Ang bata ay gumagawa ng walang batayang akusasyon. Hinihiling ko na siya ay alisin at kasuhan ng contempt. Ngunit hindi sumagot si Hukom Santiago. Nakatiti, siya kay Isabela na parang nakakita ang multo. Gumagalaw ang kanyang malabi ng walang tunok. Nagsimulang mamawas ang kanyang no. Kagalang-galang na hukom, naglakas loob na magsalita si Abogada Ramirez. Ayos lang po ba kayo? Naglabas si Isabela ng iba pa mula sa kanyang bulsa, isang maliit na sobre, naninilaw sa tagal. Inilagay niya ito sa mesa ng hukom ng may matatag na kamay. Ito, malinaw na sabi niya, ay isang sulat na hindi kailanman gustong ipakita ang tatay ko. Sinabi niya po sa akin na sagrado ang masikreto ng pasyente, pero hindi po ako doktor. At ang tatay ko po ay malapit ng makulong sa isang bagay na hindi niya ginawa. Tiningnan ng hukom ang sobre na parang isang makamanda na ahas. Hindi niya ito hinawakan, hindi niya ito binuksan, ngunit nakita ng lahat sa bulwagan na kinilala niya ang sobreng iyon. Ano iyan? Hinihinging piskal, papalapit sa estrado. Ito po ang katotohanan, sagot ni Isabela, bumabaling para harapin ang buong bulwagan. Pinanatili po nga ang tatay ko ang sikreto na ito sa loob ng maraming taon. Pero kung sisirain po ang lahat ang buhay niya batay sa kasinungalingan, ililigtas ko po ang kanyang buhay sa pagsasabi ng totohanan. Muling tiningnan niya ang hukom na ngayon ay nanginginig ng kapansin-pansin sa kanyang wheelchair. Ang sobre pong iyan ay naglalaman ng medical records na nagpapatunay na ang inyong pagkalumpo ay hindi totoo. Nandun po ang resulta ng mga pagsusuri na ginawa ng tatay ko nang magmakaawa po kayo sa kanya na itago ang sikreto nang magsumamo po kayo na huwag sabihin ang anuman. Dahil katahimikan, hinampas ang martilyo ng napakalakas kaya't nabasag. Nakatayo si Hukom Santiago. Hindi, sandali, nakaupo pa rin siya, ngunit ang kanyang buong katawan ay sumusandal pasulong. Tensyonado ang mga kalamnan sa lig, namumula ang mga mata, mga gwardiya. Alisin niyo agad ang batang ito at kumpiskahin ang sobreng iyan. Ngunit mas mabilis si Isabela. Hinawakan ang sobre at itinaas ito ng mata sa kanyang ulo. Kung may sinuman pong humawak sa akin, babasahin ko po ito ng malakas para sa buong hukuman, para sa lahat ng media, para sa buong bansa. Tumigil agad ang mga gwardiya. Frenetically na itinuro ng mga mamamahayag ang kanilang mga kamera. Nagkatinginan si Piskal Garcia sa bata at sa hukom, malinaw na nalilito kung ano ang nangyayari. Si Dr. Marco Reyes mula sa silyangang akusado ay bumulong ng may takot. Isabela, huwag, pakiusap, huwag mong gawin ito. Ngunit ang kanyang anak ay nakapagpasya na, makakasundo po tayo, kagalang-galang na hukom, sabi niya ng may kapayapaan na hindi akma sa kanyang edad. Palayain niyo po ang tatay ko ngayon. Kilalanin niyo po na ang paglilitis na ito ay isang pandaraya at sisirain ko po ang sobrang ito. Ang inyong sikreto ay mamamatay sa akin, ngunit kung hahatulan niyo po ang aking ama ngayon, malalaman ng buong mundo ang katotohanan tungkol sa inyo. Ang buong hukuman ay nagpipigil ng hininga. Hindi na ito ang paglilitis kay Dr. Marco Reyes. Ito ay naging isang bagay na mas malaki, isang bagay na walang nakakita na darating. Tiningnan ni Hukom Ricardo Santiago ang batang nasa harap niya, pagkatapos ay tiningnan ang mga mamahayag. Pagkatapos ay ang sobre na hawak niya tulad ng isang sandata, ang kanyang karera, ang kanyang reputasyon, ang kanyang buong buhay ay nakasalalay sa isang hibla sa kamay ng isang bata. Ikaw ay hindi naiintindihan ang ginagawa mo. Bulong niya sa garalgal na boses. Naintindihan ko po ng perpekto, sagot ni Isabela,
Inililigtas ko po ang tatay ko anuman ang halaga at sa sandaling iyon, habang kinukuha ng kamera ang bawat segundo, habang ang buong hukuman ay naghihintay ng nakapigil ang hininga, ginawa ni Hukom Ricardo Santiago ang isang bagay na walang nag-akala. Nagsimula siyang umiyak. Ang ngaluha ni Hukom Ricardo Santiago ay umagos sa kanyang mukha habang ang katahimikan sa hukuman ay naging hindi matitis. Hindi ito mapino na luha. Ito ay mga humihikbi na umuga sa kanyang balikat na nagpapanginik ng bahagya sa kanyang wheelchair. Walang sinuman sa bulwagang iyon ang nakakita kailanman sa isang mahistrado na gumuho sa ganoong paraan. Kagalang-galang na hukom, nautal si Piskal Garcia, lubos na nalilito kung paano magpatuloy. Kailangan niyo po ngang pahinga. Ngunit hindi sumagot ang hukom. Nakatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha, ang kanyang mga daliri ay nakakapanood sa kanyang mga sintido na parabang gusto niyang pigilan ang sakit na nanggagaling sa pinakalob. Si Isabela, nahawa pa rin ang naninilaw na sobre, ay naramdaman sa unang pagkakataon ang kirot ng pag-alinlangan na dumaloy sa kanyang dibdib. Palagi pong sinasabi ni tatay na, sagrado ang masikreto ng pasyente. Bulong niya sa sarili, ngunit sapat na lakas para marinig ng hukom. Sinabi niya po sa akin na hindi dapat kailanman ipagkanulong ng isang doktor ang tiwala, anuman ang mangyari, pero itinuro din niya po sa akin na mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa katahimikan kapag nananaig ang kawalang katarungan. Si Dr. Marco Reyes, mula sa Silya NG akusado, ay tinitignan ang kanyang anak ng may halong nakakawasa na pagmamalaki at purong takot. Alam niya kung ano ang nilalaman ng sobrang iyon, alam niya ang bigat ng sikreto na iyon at alam niya na kung ibubunyak ito ni Isabela, sisirain niya ang isang tao na, sa kabila ng lahat, ay mayroon ding kuwento na sasabihin. Isabela, tawag niya sa garalgal na boses. Anak, pakiusap, ibaba mo ang sobrang iyan. Hindi ito ang gusto ko para sa iyo, pero ito po ang gusto ko para sa inyo. Tatay, hinarap niya ito. Ang kanyang nga mata ay napunong luha. Hindi po ako papayag na makulong kayo. Hindi po ako papayag na mawala ang nag-iisa kong meron sa mundong ito. Marahil, isang matandang boses ang pumutol mula sa publiko. Ito ang matandang babae na tumayo kanina. Ngayon ay dahan-dahan siyang lumakat patungo sa harapan, nakasandal sa kanyang baston. Marahil kailangan nating lahat na marinig ang buong kuwento bago tayo maghusgang sinuman. Sino po kayo? Hinihingi ng piskal. Malinaw na kinakabahan sa ganap na pagkawalan ng kontrol sa proseso. Ako po si Manang Elena Santos. Dumating ang matandang babae sa rehas na naghihiwalay sa publiko mula sa legal na lugar. Isa po akong nurse sa San Juan Medical Center sa loob ng 40 Town. Naroon po ako nung gabing nagsimula ang lahat. Parehong ang kaso ni Dr. Reyes at tiningnan niya ng makahulugan ang hukom. At iba pang mga pangyayari na mas gustong ilang tao na kalimutan. Sa wakas ay ibinaba ni Hukom Santiago ang kanyang kamay mula sa kanyang mukha. Pula ang kanyang mata na mamaga ngunit may iba pa sa kanila ngayon. Pagpapakumbaba marahil o marahil ginhawa. Ginang Santos. Ang kanyang boses ay garalgal. Pakiusap, huwag kagalang-galang na hukom, putol ng matandang babae ng may kapayakan, ngunit matatag. Huwag sabihin ang katotohanan, huwag ibunyag ang lahat ng itinago natin sa loob ng maraming taon. Tumingin kayo sa paligid, tumingin kayo sa matapang na batang iyon na handang sirain ang kanyang inosensya para iligtas ang kanyang ama. Talaga bang papayagan natin na magpatuloy ang sirkus na ito? Lumapit si Abogada Sofia Ramirez kay Isabella. Malit, ibigay mo sa akin ang sobre. May legal na paraan para magsumite NG ebidensya ng walang. Ang legal na paraan ay hindi gumana. Isabella ay umurong, pinoprotektahan ang sobre laban sa kanyang dibdib. Nagtiwala po ang tatay ko sa legal na paraan, kumuha po siyang abogado, nagsumite po siyang ebidensya, ginawa po niya ang lahat ng tama at gayunpaman ay hahatulan po siya. Dahil napakalakas nga ebidensya laban sa kanya, putol ni Piskal Garcia na bumabawing kaunting kapayapaan. Namatay ang pasyente sa operating table. Malinaw na ipinapakita nga medikal na ulat ang kapabayaan. Gumawa si Dr. Reyes ng maling desisyon na gumawa si Dr. Reyes na tanging posibleng desisyon. Ang boses ni Manang Elena Santos ay pumunit sa hangin tulad ng latigo. Dumating ang taong iyon sa ospital na may malaking internal hemorrhage. 3 doktor bago pa si Dr. Marco ay tumangging operahan siya dahil alam nilang halos walang posibilidad na mabuhay. Ngunit hindi iniwan ni Dr. Reyes ang sinuman. Iba ang sinasabi nga record,
inilabas ng piskal ang isang makapal na folder mula sa kanyang maleta. Narito ang testimonya ni Dr. Julian Castro, kasamahan ng akusado na nagdedeklara na si Dr. Reyes ay nag-opera laban sa protokol. Nakumuha siya ng hindi kinakailangang panganib na ang kanyang ego si Dr. Castro ay isang sinungaling, isang bagong boses ang tumayo mula sa publiko. Tumayo ang isang batang lalaki na may nakikitang peklat sa lig. Ako po si Luis Fernandez, ilang taon na po ang nakalipas. Nang 8 taong gulang pa lang ako, nagkaroon po ako ng malagim na aksidente. Sabi po ni Dr. Castro, napakadelikado na operahan ako na mas mabuti na hayaan na lang ang kalikasan na umiral. Alam niyo po ba ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin po pabayaan akong mamatay. Pero hindi po sumang-ayon si Dr. Reyes. Inoperahan niya po ako sa loob ng 14 oras at narito po ako, buhay, dahil sa kanya. Mas maraming tao ang nagsimulang tumayo, isa-isa, ang makatulad na kwento ay pumuno sa hukuman. Inoperahan niya po ang asawa ko nang walang sinumang gustong magpanganib. Iniligtas niya po ang anak ko nang isinuko na siya nga ibang doktor. Ang taong iyon ay isang bayani, hindi isang kriminal. Mahinang hinampas ang martilyo. Wala ng lakas si Hukom Santiago para kontrolin ang bulwagan. Tiningnan niya ang lahat, nege-mega testimonya ng may talunang ekspresyon. Tingnan po ninyo, kagalang-galang na hukom. Lumapit muli si Isabela sa estrado, hawak pa rin ang sobranang mahigpit sa kanyang kamay. Alam pong lahat ng taong ito kung sino talaga ang tatay ko. Pero maiba pa po sa bulwagang ito na alam din po yan ng napakahusay. Isang taong may malaking utang na loob sa kanya. Ipinikit ng hukom ang kanyang nga mata. Pakiusap bata, huwag mong gawin ito. Kung gayon, gawin niyo po ang tama. Inilagay ni Isabela ang sobre sa mesa, ngunit pinanatili ang kanyang kamay sa ibabaw nito. Sabihin niyo po ang katotohanan tungkol sa tatay ko. Tapusin niyo po ang hindi makatarungang paglilitis na ito at itatago ko po ang inyong sikreto magpakailanman. Hindi ito ganun kasimple. Binuksan ng hukom ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon ay may tunay na pagkabalisa sa kanila. May mga bagay na hindi mo naiintindihan. Mga dahilan kung bakit dapat magpatuloy ang paglilitis na ito. Mga dahilan, ibinaba ni Isabela ang kanyang ulo o mga banta. Ang katahimikan na sumunod ay nakakuryente. Malinaw na namutla si Piskal Garcia. Nagpalitan ng mabilis na tinjin si Abogada Ramirez kay Manang Elena at naramdaman ni Dr. Marco Reyes mula sa silyang akusado na sa wakas ay nabuo ang isang piraso ngang palaisipan. Hindi niyo po gustong hatulan ang tatay ko. Dahan-dahang sabi ni Isabela na parabang sinusuri ang isang buktong. May nagpipilit po sa inyo. Isabela, huminto ka na ngayon. Sinubukan ngang kanyang ama na tumayo, ngunit pinanatili siyang nakaupo nga guardiya. Huwag kang sumunod sa landas na iyan. Delikado. Delikado para kanino. Isang bagong boses ang umalingaw mula sa mga pintong hukuman. Lahat ay bumaling para makita ang isang matangkat na lalaki. Humigit kumulang 50 taong gulang, nakasuot ng mamahaling traje, na pumasok ng may tiwala. Ang kanyang presensya ay pumuno sa bulwakan sa isang paraan na instinctively na nakpatras sa mga tao. Ati, Antonio Lopez. Binanggit ni Piskal Garcia ang pangalan na parang lason. Ano po ang ginagawa niyo rito? Ito po ay isang saradong hukuman. Abogado po ako, ngumiti si Antonio Lopez. Ngunit walang init sa ngiting iyon. At kakatapos ko lang po na kunin bilang kinatawan ni Dr. Marco Reyes. Ang una kong aksyon bilang kanyang tagapagtanggol ay magsumite ng motion para sa pagpapawalang bisa ng buong paglilitis na ito, batay sa ebidensya ng pagmamanipula ng proseso. Binuksan ni Abogada Ramirez ang kanyang bibig para magprotesta, ngunit itinaas ni Lopez ang isang kamay. Abogada Ramirez, nang walang pag-abuso, ngunit kayo po ay itinalaga sa kasong ito dahil sa dami ng inyong trabaho na nagpapababa ng inyong pagiging epektibo. Hindi po iyon aksidente. Iyon po ay pinlano. Pinlano? Sumandal si Hukom Santiago. Ginoong Lopez, gumagawa po kayo ng napakaseryosong akusasyon. Nang walang ebidensya, naglabas si Lopez ng isang device mula sa kanyang bulsa. Mayroon po akong mga recording, mga pag-usap sa pagitan ni Piskal Garcia at ilang individual na mas gusto na manatili sa anino. Mga pag-usap kung saan tinalakay ng eksakto kung paano siguraduhin ang paghatol kay Dr. Reyes anuman ang katotohanan. Sumabog ang bulungan sa hukuman. Tumayo si Piskal Garcia ng mabilis. Namumula ang kanyang mukha.
Iyan ay ganap na kasinungalingan. Hinihiling ko na kumpiskahin agad ang device na iyon. Walang legal na paraan para magkaroon kayo ng akses sa mga pribadong pag-uusap na kinasasangkutan ng pagsasabwatan para ikulong ang isang inosente. Tinaas ni Lopez ang isang kilay. Tama po kayo, piskal. Walang legal na paraan para magkaroon ako nito. Pero narito po ito at kumpleto po ito ng kapetsa, oras at pangalan. Tinitigan ni Isabela ang bagong dating ng may halo ng pagkamangha at pagdududa. Sino po ba talaga kayo? Bakit po niyo tinutulungan ang tatay ko? Diretsong tinitigan ni Antonio Lopez at sa unang pagkakataon ay lumambot ang kanyang ekspresyon. Dahil maliit ang tatay mo ay nagligtas ng isang napakahalagang tao para sa akin, isang taong isinuko na doktor. Sino? Tanong ni Isabela. Ang anak ko? Simpleng sagot ni Lopez. Ilang taon na po ang nakalipas? Nang kasing edad mo. Nagkaroon po siya ng brain aneurysm. Inoperahan po siya ni Dr. Reyes ng 5 magkakaibang siruhano ang nagsabing impossible. Ngayon po, nag-aral po siya ng medisina dahil gusto niyang maging tulad ng taong nagbigay sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay. Umagos ang luha sa pisngi ni Isabela. Kung gayon po may iba pa pong iniligtas ang tatay ko, daan-daan, putol ni Manang Elena. Sa kanyang karera, si Dr. Reyes ay nagligtas ng daan-daang tao na itinuturing ng ibang doktor na lost cases. Ngunit dahil din dito, ay nagkaroon siya ng makaway. Sa wakas ay nakahanap ng boses si Abogada Ramirez. Sinasabi niyo po bang ang paglilitis na ito ay paghihiganti? Hindi lamang paghihiganti, lumakad si Lopez patungo sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw para marinig ng lahat. Ito ay isang mensahe. Isang mensahe para sa lahat na doktor na nag-iisip na unahin ang kanilang mga pasyente kaysa sa tubo. Para sa mga tumatanggi sa mga suhol ng mga kumpanya ng gamot, para sa mga naglalantat ng mga tiwaling medikal na gawain. Napakaseryosong akusasyon iyan, sabi ni Hukom Santiago, ngunit ang kanyang boses ay walang kasiguruhan. At kaya kong patunayan ang bawat isa, inilagay ni Lopez ang isang maleta sa mesa ng depensa. Pero una, kagalang-galang na hukom, kailangan ko po na kayo ay gumawang desisyon. Papayagan niyo po ba na lumabas ang katotohanan o magpapatuloy po kayo na maging bahaging kabulastugang ito? Tiningnan ng hukom si Lopez. Pagkatapos ay si Isabela. Nahawak pa rin ang naninilaw na sobre. Pagkatapos ay ang dose-dose ng tao sa publiko. Lahat ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa at pagmamakaawa. Sa wakas, tumigil ang kanyang mata kay Dr. Marco Reyes. Dr. Reyes, dahan-dahan niyang sabi, iniligtas niyo po ang anak ko. Ilang taon na po ang nakalipas nang ang pinakamahuhusay na espesyalista sa bansa ay nagsabing walang pag-asa. Nakahanap po kayo ng paraan. Inoperahan niyo po ng ilang oras. Tumatangging magpahinga, tumatangging sumuko. Ang buong hukuman ay nakinig ng tahimik na tahimik. Pagkatapos nega operasyong iyon, patuloy ne hukom, nagaralgal ang boses. Binisita niyo po ako ng pribado, ipinakita niyo po sa akin ang isang bagay na nadiskubre niyo po sa panahon ng pre-operative exams ng anak ko, isang bagay tungkol sa akin. Hinawakan ni Isabela ang sobre ng mas mahigpit. Sinabi niyo po sa akin na nakahanap kayo na ebidensya na ang aking pagkalumpo, ang aksidente na naglagay sa akin sa silyang ito ilang taon na ang nakalipas, ay may mga hindi pagkakapare-pareho. Ipinakita niyo po sa akin ang mapag-aaral na nagpapahiwatik na sa tamang paggamot. Ako ay maaring makalakat ulit, kumpletong sabi ni Isabela. Dahan-dahan tumango ang hukom. Pero ipinaliwanag din niyo po sa akin kung bakit hindi ko ito maaring gawing pampubliko, kung bakit ko kailangang itago ang sikretong iyon. Dahil kung matutuklasan ng mundo na ang aking pagkalumpo ay hindi permanente, na ako ay nasa silyang ito sa mga dahilan na hindi ganap na pisikal, mawawala ang aking trabaho. Ang inyong reputasyon, lahat ng inyong itinayo, malumanay na sabi ni Antonio Lopez. Pero hindi lang iyon, dagdag ni Manang Elena Santos, nanginginig ang boses. Hindi po ba? Kagalang-galang na hukom, ipinikit ni Hukom Richardo Santiago ang kanyang mata. Nang muli niya itong buksan, nakapapasya na siya. Hindi aminin niya. Hindi iyon ang lahat. Ang totoo ay pagkatapos ng aking aksidente, nakatanggap ako ng milyon-milyong kompensasyon mula sa seguro. Isang kompensasyon na nakabatay sa premisa na hindi ako makalakat muli. Kung matutuklasan ng mundo na hindi iyon totoo, kailangan kong ibalik ang lahat ng pera na iyon.
Pera na nagastos ko na sa paggamot nag-aaking anak, sa edukasyon nag-aaking mga anak na babae, sa pagpapanatili nag-aaking pamilya. Kaya po tinago ni Dr. Reyes ang inyong sikreto, sabi ni Isabela, para protektahan ang inyong pamilya. Oo, tumango ang hukom. At sumumpa ako na hindi ko kailanman kalilimutan ang kabutihang iyon na kung balang araw ay matutulungan ko siya, gagawin ko ito ng walang pag-aalinlangan. Kung gayon, tulungan niyo po siya. Ngayon, inilagay ni Isabela ang sobre ng diretso sa kamay ng hukom. Maging ang taong pinaniniwalaan ng tatay ko na kayo, maging patas. Kinuha ni Ricardo Santiago ang sobre ng may nanginini ng mga kamay. Tiningnan niya ito ng matagal. Pagkatapos, sa harap ng namanghang mamatang nga lahat sa hukuman, pinunit niya ito sa dalawa. Ang sikretong ito, sabi niya ng may matatag na boses, ay mamamatay dito at ngayon, hindi dahil sa ako ay binoblackmail, hindi dahil sa ako ay natatakot, kundi dahil naiintindihan ko na mas mahalaga ang ilang katotohanan kaysa sa iba. Diretsong tiningnan niya si Isabela. Tama ka, bata. Ang paglilitis na ito ay isang pandaraya, at ako ay naging duwag sa pagpapahintulot na umabot ito ng ganito kalayo. Binalingan niya si Piskal Garcia na tinitignan ang lahat ng may lumalaking takot. Piskal, ang iyong maebidensya laban kay Dr. Reyes ay pinagdududahan ng maraming kredibleng saksi. Ang iyong kaso ay nakabatay sa testimonya ng isang doktor lamang na ang kredibilidad ngayon ay pinagdududahan. At kung si Ginong Lopez ay talagang may ebidensya ng pagmamanipula ng proseso kagalang-galang na hukom, ito ay walang katotohanan, sigaw ni Garcia. Hindi niyo po basta-basta na lang mababasura ang isang kaso dahil sa emosyonal na palabas na isang bata. Ang matuntuning ng pamamaraan ay umiral para maglingkod sa hustisya. Putol nga hukom, hindi para hadlangan ito, at ngayon ay malinaw kong nakikita na hindi hinahain ang hustisya sa hukuman na ito. Itinaas niya ang kanyang martilyo. Ang paglilitis na ito, idineklara niya, ay sinuspinde ng walang katiyakan hanggang sa makumpleto ang isang buong investigasyon sa mga akusasyon ng pagmamanipula ng proseso at gawa-gawang ebidensya. Bumaksak ang martilyo, umaling-aunaw ang tunog na parang kulog, sumabog ang hukuman. Nagmadali ang mamamahayag patungo sa malabasan, sumisigaw sa kanilang matelepono. Nagsisigawan ang publiko sa tuwa. Nagsabog si Piskal Garcia ng mga papeles sa hangin, galit na nagprotesta, at sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Isabela patungo sa kanyang ama. Ang magwardiya, litong-lito sa pagbabago ng mapangyayari, ay hindi siya pinigilan nang tumalon siya sa rehas at lumundag sa bisik ni Marco Reyes. Sinalo niya ito, niyakap ng napakahigpit na parabang gusto niyang ipasok sa sarili. Ginawa mo, aking matapang, bulong niya laban sa kanyang buhok. Ginawa mo, hindi tatay. Umiyak siya sa kanyang dibdib. Kayo po ang gumawa. Kayo po ang nagligtas sa hukom. Kayo po ang nagligtas sa lahat. Ako lang po ang nagtiya na naalala nila. Ngunit habang makayakap ang ama at anak, walang sinuman ang nakapansin sa madilim na figura na nagmamasid mula sa likod ng hukuman. Isang lalaki na naroon sa buong proseso kumukuha ng maingat na mga tala. Nire-record ang bawat salita. Ang paglilitis na ito ay sinuspinde, ngunit nagsisimula pa lang ang digmaan at ang mga puwersa na sumubok na sirain si Dr. Marco Reyes ay hindi madaling susuko. Bumaksa na ang gabi sa lungsod nang sa wakas ay lumabas si Isabela at ang kanyang ama sa hukuman. Naghihintay ang mamamahayag na parang gutom na kawan, kumikislap ang mga kamera, umaabot ang mga mikropono na parang mga desperadong galamay upang makuha ang bawat salita. Dr. Reyes, kumusta po ang pakiramdam niyo pagkatapos nega suspensyon nega paglilitis? Isabela, totoo po ba na binlackmail niyo ang hukom? Doktor, may korupsyon po ba sa sistema nega hustisya? Lumitaw si Ati. Antonio Lopez na parang kalasag sa pagitan nila at ang media. Ang kanyang kahangahangang presensya ay nagpataboy sa kaguluhan. Walang komento. Ang aking kliyente ay hindi magbibigay ng pahayag hanggang sa matapos ang investigasyon. Isang itim na kotse ang naghihintay sa bangketa. Mabilis silang ginabayan ni Lopez papasok. Sinara ang pinto. Nang eksakto nang sinusubukan ng isang mamahaya na ipasok ang kanyang mikropono, umandar ang sasakyan ng mabilis. Iniwan ang sirkus ng media. Sa loob ng kotse, sa wakas ay pinayagan ni Isabela ang kanyang sarili na manginig.
Ang adrenaline na sumusuporta sa kanyang katapangan sa loob ng ilang oras ay nawala. Iniiwan siyang pagod at takot. Niyakap siya ni Marco sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang tahimik na paghikbi na matagal na niyang pinigilan. Tapos na, aking matapang. Bulong niya habang hinahalikan ang kanyang ulo. Tapos na, talaga po tatay? Ang garalgal na boses ni Isabela ay pumunit sa kanyang puso. O nagsisimula pa lang po? Nagpalitan ng tingin si Marco at Lopez na nagmamaneho ng may seryosong ekspresyon. Pareho nilang alam ang sagot, ngunit walang gustong bigkasin ito ng malakas, hindi patungo sa kanilang bahay ang kotse. Sa halip, dinala sila ni Lopez sa isang discreet na gusali sa labas ng lungsod, isang lugar na tila abandonado. Ngunit ang mabintana ay nagliliwanag ng mahina mula sa loob. Nasaan po tayo? Tanong ni Marco nang huminto ang sasakyan. Sa isang ligtas na lugar, sagot ni Lopez habang pinatay ang makina. Kailangan kong ipakita sa inyo ang isang bagay na magbabago ngang lahat ng pinaniniwalaan niyo tungkol sa kasong ito. Pumasok sila sa isang pinto sa gilid. Ang loob ay nakakagulat na moderno. Ma-computer, maraming screen, maga-metal na kabinet. Mukha itong opisina ng pribadong investigador, isang batang babae, humigit kumulang 30 taong gulang, ang tumingala nang pumasok sila. Nakapusot ang kanyang buhok at nakasuot ng makapal na salamin. Sa kanyang mesa ay may dose-dose ng litrato, dokumento at manggatala na konektado ng pulang sinulit. Dr. Reyes, Isabela, ipinakilala ni Lopez. Siya si Valerie de la Cruz, pribadong investigador at ang taong nagbubunyak ng konspirasyong ito sa loob ng ilang buwan. Ilang buwan? Kumunot ang ni Marco. Pero inakusahan po ako 8 linggo lang ang nakalipas. Pero nagsimula ang konspirasyon laban sa inyo ng mas maaga, kumpletong sabi ni Valerie habang inaayos ang kanyang salamin. Humigit kumulang 1 taon na ang nakalipas. Tinuro niya ang isa sa mga screen kung saan lumabas ang litratong isang matandang lalaki, pilak ang buhok, mukhang predator sa mamahaling tradye. Kilala niyo po ba ang taong ito, Dr. Reyes? Pinagmasdan ni Marco ang larawan at naramdaman na nilamig ang kanyang dugo. Siya si Don Ernesto Ramirez, CEO Phoenix Pharma Corp. Tama, tinapik ni Valerie ang keyboard at lumabas ang mas maraming larawan. Isa sa pinakamalaking kumpanya ng gamot sa bansa at ang inyong personal na kaaway numero 1. Hindi po ako naintindihan. Tiningnan ni Isabela ang malitrato ng may pakalito. Bakit po gustong saktan ng isang tao mula sa gamot ang tatay ko? Lumuhod si Valerie upang makpantay sa bata. Matagal na pong natuklasan ng tatay mo ang isang kakilakilabot na bagay. Ang Phoenix Pharma Corp ay nagbebenta ng depektibong gamot sa mga pampublikong ospital. Mga gamot na hindi gumagana ng tama, ngunit mas mura ang produksyon. Inireport iyan ng tatay mo at ipinako ako sa krus dahil doon, mapait na dagda ni Marco. Walang autoridad ang nag-imbestiga. Sa halip, inakusahan akong paninirang puri. Kinailangan kong bawiin ang aking pahayag sa publiko upang hindi mawala ang aking lisensya sa medisina. Pero hindi po kayo talaga bumawi, hindi po ba? Ngumiti si Lopez. Nagpatuloy po kayo sa pagdodokumentong ng bawat kaso, bawat pasyente na naapektuhan, nagtatago nga ebidensiya. Kailangan kong gawin? Depensa ni Marco. May mga batang namamatay dahil sa pekeng kamot. Hindi ko lang ito basta-basta na lang pwedeng balewalain. Bumalik si Valerie sa kanyang computer. Nalaman iyan ni Don Ernesto at nagpasya siya na napakadelikado mo para pakawalan. Kailangan kaniyang patahimikin ng permanente, hindi sa pisikal na karahasan. Masyadong halata iyon, kundi sa pagsira sa iyong kredibilidad, sa iyong karera, sa iyong buhay. Ang pasyente na namatay, konekta ni Isabela ang piraso. Ang sabi po nila na pinatay ng tatay, ang pangalan po niya ay Ramon Soriano. Ipinakita ni Valerie ang larawan ng isang nasa edad na lalaki. Nagtatrabaho po siya bilang accountant sa Phoenix Pharma Corp. Natuklasan niya po ang mga financial irregularities na may kaugnayan sa mga depektibong gamot. Magtetestigo po siya laban sa kumpanya. Ang katahimikan sa silid ay makapal na paranglit. Sinasabi niyo po bang hindi matapos ni Marco ang pangungusap na si Ramon Soriano ay hindi namatay dahil sa kapabayaan sa medisina? Kumpletong sabi ni Lopez, siya ay pinatay at dinisenyo nila ang lahat para ikaw ang managot. Naramdaman ni Isabela na nanghihina ang kanyang mabinti. Hinawakan siya ni Marco bago pa siya matumba. Dinala siya sa isang kalapit na upuan. Ang mundo ng bata, naniyanik na ng marahas, ay ngayon ay tuluyang gumuho. Paano? Iyon lang ang tanong ni Marco.
Nagsimulang magpaliwanag si Valerie. Ang kanyang boses ay technical, ngunit puno ngang nakatagong galit. Dumating si Ramon Soriano sa San Juan Medical Center na may internal hemorrhage. Ipinapakita nga mga record na nag-order kayo nga routine blood test bago ang operasyon, ngunit ang pagsusuri na iyon ay minanipula. Ipinakita niya ang mga dokumento sa screen. May nagbagong resulta para itago na nilason si Soriano ngang isang napakalakas na antikoagulant. Nang operahan niyo po siya, imposible nang pigilan ang pagdurugo. Anuman ang gawin niyo, ang tao ay nahatulan na. Diyos ko, naupo si Marco sa isang upuan. Ang kanyang mukha ay nasa pagitan ng kanyang kamay, pero mayroon pang iba. Nagpatuloy si Valerie ng walang awa. Si Dr. Julian Castro, ang inyong kasamahan na nagtestigo laban sa inyo, ano ang tungkol sa kanya? Nakatanggap po siya ng transfer na 2 milyong piso sa isang offshore account 3 araw pagkatapos ng pagkamatay ni Soriano, parang galing sa isang subsidiary ng Phoenix Pharma Corp. Tumayo si Isabela ng mabilis, mahigpit na nakakuyom ang kanyang maliliit na kamao. Kaya po nagsinungaling ang doktor na iyon, inosente po ang tatay ko, ganap, tumango si Lopez. Pero ang pagpapatunay nito sa korte ay magiging komplikado. May malalim na koneksyon si Don Ernesto, hukom politiko, pulis, lahat ay nasa bulsa niya. Kung gayon, ano ang gagawin namin? Tanong ni Marco na mas lito kaysa dati. Lalaban tayo, isang bagong boses ang sumali sa pag-uusap. Lahat ay bumaling para makita si Hukom Ricardo Santiago na pumasok sa parehong pinto sa gilid. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nakaupo sa kanyang wheelchair. Nakatayo siya, nakasandal sa saklay, dahan-dahang lumalakad, ngunit buong pagpapasya patungo sa kanila. Napasigaw si Isabela. Tumayo si Marco ng mabilis at tumakbo patungo sa hukom. Ano po ang ginagawa niyo? Hindi po ba dapat sinusubukan niyo pong maglakad? Santiago, kumpletong sabi nga hukom. Sa wakas ay nakarating sa isang upuan at naupo ng may pakbugang nga hininga. Dr. Reyes. Pareho nating alam ang katotohanan. Sinabi niyo po sa akin ilang taon na ang nakalipas. Inalis niya ang kanyang Amerikana. Inilalantad ang mga braso na may malinaw na matipunong kalamnan. Ang aking katawan ay kayang maglakad. Malinaw ang mga pag-aaral na ipinakita niyo sa akin. Ang mga nerbiyos ay nag-regenerate. Ang mga kalamnan ay gumagana. Pisikal, kaya ko. Pero mental, nagsimula si Marco. Mental, ako ay isang duwag. Putol ni Santiago. Ang traumang aksidente, ang takot na mawala ang lahat kung lalabas ang katotohanan, ang pagkakasala sa pagsisinungaling sa luben maraming taon ay bumuo ang isang bilangguan sa aking isip na mas malakas kaysa sa anumang pisikal na pagkalumpo. Diretsong tiningnan niya si Isabela hanggang sa isang matapang na bata ang nagpakita sa akin kung ano talaga ang ibig sabihin ng tapang. Hindi ito ang kawalan ng takot, ito ay ang paggawa ng tama sa kabila nito. Bakit po kayo naririto? Tanong ni Lopez. Malinaw na nagulat sa paglitaw ng mahistrado. Dahil natanggap ko ito ngayon, naglabas si Santiago ng sobremula sa kanyang bulsa. Sa loob ay may isang litrato lamang. Ang kanyang anak, kinunan ng araw ding iyon ayon sa digital date sa sulok. Sa paligid ng ulong bata, may nagdrawing ng target na may pulang marker. Naramdaman ni Isabela na nilami ang kanyang dugo. Kinuha ni Marco ang larawan. Nanginine ang kanyang kamay sa galit. Hindi huminto si Don Ernesto matapos kong suspindihin ang paglilitis. Paliwanag ni Santiago, ang kanyang boses ay kontrolado ngunit punong galit. Tinawagan niya ako ng personal. Sinabi niya sa akin na kung hindi ko hahatulan si Dr. Reyes sa bagong paglilitis, magbabayad ang aking pamilya. At ano po ang isinagot ni Diyos sa kanya? Tanong ni Valerie, na mapunta siya sa impyerno. Simpleng sagot ni Santiago. Napagod na ako sa pagiging kanyang puppet na sa pagkakataong ito ay gagawin ko ang tama anuman ang halaga. Tumayo siyang muli, nakasandal sa saklay, kitang-kita ang hirap. Tumutulo ang pawis sa kanyang ngunit nanatili siyang tuwid. Dr. Reyes, iniligtas niyo po ang anak ko nang walang sinumang gustong magpanganib. Itinuro niyo po sa akin na mas mabigat ang ilang sikreto kaysa sa mga kasinungalingan. Ngayon po, gagawin ko rin po ang pareho para sa inyo. Magtetestigo po ako tungkol sa konspirasyon, tungkol sa mgabanta, tungkol sa lahat. Masira ang inyong karera, babala ni Marco. Marahil, tumango si Santiago. Pero at least, makakatingin ako sa mata ng aking anak ng walang kahihiyan. Isang telepono ang tumunog, sinira ang sandali. Sumagot si Valerie,
Sandali siyang nakinig at namutla ang kanyang mukha. Anong nangyari? Agad na tanong ni Lopez. Ang aking kontak sa pulis, sabi niya habang nangingini ang makamay. Katatapos lang po nila mag-issue ng warrant of arrest laban kay Dr. Reyes. Sabi po nila nilabag niyo ang tuntunin ng inyong provisional liberty sa paglabas ng lungsod ng walang permiso. Pero hindi po ako lumabas ng lungsod, protesta ni Marco. Alam namin, umungol si Lopez. Pero hindi kailangan ni Don Ernesto na totoo iyan. Kailangan lang niya ng dahilan para ikulong ka ulit. Gaano katagal po kami meron? Tanong ni Santiago. Parating na ang patrol char. 15 minuto, marahil 20. Naramdaman ni Isabela na sinakop siya ang takot. Kakatapos lang palayain ang kanyang ama at ngayon ay arestuhin siya ulit. Lahat ng sakripisyo, lahat ng sakit ay walang silbi. Hindi. Sabi niya ng malakas, ginulat ang kanyang sarili sa tatak ng kanyang tono. Hindi natin hahayaan na manalo sila. Isabela, mahal, nagsimula si Marco. Hindi tatay, putol niya. At may isang bagay sa kanyang mamata na nagbigay pansin sa lahat sa silid. Akala po masamang taong iyon na matatakot niya kami. Akala po niya mahina kami dahil mabuti kami. Binalingan niya si Valerie. Sabi niyo po may ebidensya kayo laban sa kanya, hindi po ba? Lahat ng malitrato at papel na iyan. Oh, pero hindi iyon sapat para sa isang kasong kriminal nang walang mga testimonya na sumusuporta dito. Kung kayon, kumuha tayo na mga testimonya. Deklara ni Isabela, nailigtas pong tatay ko ang daan-daang tao. Lahat pong taong tumayo sa hukuman, lahat po sila ay makakapagsalita. Makakapagkuwento ng kanilang mga istorya. Hindi iyon makakapigil sa warrant of arrest, sabi ni Lopez. Pero makakalikha iyon ng pampublikong presyon. Naunawaan ni Santiago kung saan patungo si Isabela. Kung ilantat natin ito sa publiko, kung ipapakita natin sa mga tao na ito ay isang witch hunt, kailangan ni Don Ernesto na umatras. Valerie, sabi ni Lopez nang may mapanganib ng ngiti. Kailangan kong makipaugnayan ka sa bawat independenteng mamamahayak na kilala mo. Iyong hindi na sa bulsa ni Don Ernesto, mag-organisa ang press conference para bukas ng umaga. Manang Elena, dagdag ni Marco, kilala po niya ang lahat ng pasyente na ginamot ko. Makakapag-organisa po siya ng mga testimonya. Makikipaugnayan ako sa aking makasamahan sa sistema ng hustisya, alo ni Santiago, yung mapagot na sa korupsyon. Mayroon pang mas marami kaysa sa akala ni Don Ernesto. At ako, tanong ni Isabela, ano ang magagawa ko? Lumuhod si Marco sa harap niya. Hawa ang kanyang malilit na kamay sa kanyang makamay. Ikaw, aking matapang, ang gagawang pinakamahirap sa lahat. Magtitiwala ka na sa wakas ay gagawin ng tama ng mga matatanda ang mga bagay. At kung hindi po nila kaya, lumabas ang luha sa kanyang mga mata. At kung dalhin po nila ulit kayo, pagkatapos ay hinalikan niya ang kanyang Itinuro mo na sa akin na ang isang bata na may tapang ay makakapagabago ng mundo. Nagtitiwala ako na makakahanap ka ngang paraan para iligtas kami ulit. Ang tunog ng sirena ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa malayo. Lahat ay nakataranta. Kailangan nating kumilos. Itinula ni Lopez si Marco, patungo sa isang pinto sa likod. May tunnel na patungo sa katabing gusali. Valerie, sirain mo ang anumang ebidensya na narito sila. Teka, pinigilan ni Santiago si Marco sa pamamagitan ng kamay sa kanyang balikat. Dr. Reyes, kung hindi na tayo magkikita ulit. Magkikita po tayo ulit, putol ni Marco. At pag nangyari iyon, gusto kitang makita na naglalakat ng walang saklay na iyan. Mahinang ngumiti si Santiago. Deal. Naglaho si Isabela, Marco at Lopez sa pinto sa likod ng lumakas ang sirena sa labas. Nagsimulang mangolekta nga dokumento si Valerie nang frenetically inilalagay ang lahat sa makahon na ihahagis niya sa bintana sa likod patungo sa isang nakihintay na truck. Naiwan mag-isa si Hukom Richardo Santiago sa silid, nakikinig sa mabotan ng pulis na humahampas sa bangketa sa labas. Tumayo siyang muli nang walang saklay. Sa pagkataong ito, nangingini ang kanyang mabinti, nagbabanta na bumaksak ngunit nanatili siyang matatag. Para sa anak ko, bulong niya sa sarili. Para sa lahat ng mga bata na karapat-dapat ng isang mas mahusay na mundo. Nang sumugot ang mga opisyal sa pangunahing pinto, nakita lang nila ang mahistrado na nakatayo sa isang walang laman na silid. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi naramdaman ni Ricardo Santiago ang takot, naramdaman niya ang layunin. Sa isang lugar sa lungsod, sa isang marangyang opisina sa pinakamataas na palapag ng isang skyscraper,
Natanggap ni Don Ernesto Ramirez ang balita na nakatakas si Dr. Reyes. Ngumiti siya. Perpekto, sabi niya sa telepono. Ngayon ay isang pugante siya. Iyan ang nagpapadali ng mga bagay. Binaba niya ang telepono at dinial ang isa pang numero. I-activate ang plan B. Utos niya. Oras na para malaman ng maliit na Isabela kung ano ang nangyayari sa mga humaharang sa akin. Naging mas madilim ang gabi at nagsisimula pa lang ang tunay na digmaan. Ang liwanag na bukang liwewe ay nagsisimula pa lang pumasok sa mga bintana ng maliit na apartment kung saan nakubli si Isabela at ang kanyang ama. Ito ay isang simpleng lugar sa isang nakalimutang kapitbahayan na ibinigay ngang isa sa mga pasyente na iniligtas ni Marco ilang taon na ang nakalipas. Walang maghahanap sa kanila doon o iyon ang akala nila. Hindi nakatulog si Isabela. Bawat ingay sa kalye ay nagpapakaba sa kanya, bawat anino ay tila nagbabanta. Nakaupo siya sa lumang sofa, nakayakap sa unan ng marinig niya. Ang kanyang ama na nagsasalita ng mahina sa telepono sa katabing silid. Manang Elena, kailangan kong magtiwala kayo sa akin, sabi ni Marco. Tipunin niyo ang lahat ng kaya niyo para sa press conference. Bawat pasyente, bawat testimonya ay mahalaga. Tahimik na tumayo si Isabela at lumapit sa nakabukas na pinto. Alam kong delikado, patuloy ng kanyang ama. Pero kung hindi tayo kikilos ngayon, mananalo si Don Ernesto at hindi lang niya ako sisirain. Sisirain niya ang sinumang maglakas loob na magbunyag ng kanyang makrimen. Binaba niya ang telepono at bumaling. Nakita ang mga mata ng kanyang anak na nagmamasid mula sa pinto. Hindi ka nakatulog? Hindi ito tanong. Hindi, tatay. Pumasok si Isabela sa silid. Ano po ang mangyayari sa amin? Mahigpit siyang niyakap ni Marco. Mananalo tayo. Aking matapang. Dahil ang katotohanan ay palagi ang tunog ng nabasag na salamin ay sumabog mula sa sala, pareho silang nanigas. Pagkatapos ay mga boses, mabibigat na yabag, masyadong marami para maging normal na pulis. Ang pinto sa likod, mabilis na bulong ni Marco, itinutulak si Isabela patungo sa maliit na balkonahe. Bumaba ka sa fire exit. Tumakbo ka sa kafeteria sa kanto. Tanungin mo si Aling Chora, poprotektahan ka niya. Hindi ko po kayo iwan. Mahigpit siyang kumapit si Isabela dito. Kailangan mong gawin. Ang pagmamadali sa kanyang boses ay mas nagpatakot sa kanya kaysa sa anuman. Kung mahuli kaming pareho, walang magsasabi ang katotohanan, umalis ka. Biglang bumukas ang pintong silid. Tatlong lalaki ang pumasok. Nakatakip ang kanilang mukhang madilim na pasamanta. Hindi sila pulis, mas malala pa. Dr. Marco Reyes. Nagsalita ang isa sa kanila ng may distorted na boses. Gusto kayong makausap ni Ginoong Ernesto. Bitawan niyo ako. Lumaban si Marco nang hawakan nila siya. Ang kanyang mamata ay nakatuon kay Isabela na nanigas sa takot. Wala pong kinalaman ang anak ko dito. Sa kabaliktaran, bumaling ang isa pa siyang lalaki kay Isabela. Ang bata ang eksaktong, kailangan namin upang matiyak ang iyong kooperasyon. Tumakbo si Isabela. Dinala siyang kanyang binti sa balkonahe habang naririnig niya ang kanyang ama na sumisigaw kanyang pangalan. Bumaba siya sa metal na hagdan ng napakabilis kaya't halos madapa siya. Ang kanyang mapa na walang sapin ay humahampas sa malamig na metal. Ang maluha ay nagpapalabo sa kanyang paningin. Nakarating siya sa eskinita at tumakbo. Tumakbo siya ng mas mabilis kaysa sa kanyang buhay. Naririnig niya ang magayabak sa likod niya. Mga boses na sumisigaw na huminto. 2 blok ang kafeteria, napakalapit, napakalayo. Isang itim na kotse ang lumitaw ng wala sa oras. Humaharang sa kanyang daan. Sinubukan ni Isabela na baguhin ang direksyon. Ngunit malalakas na braso ang bumuhat sa kanya mula sa lupa. Sumigaw siya, sumipa, nangagat, ngunit walang silbi. Kalma, maliit, nagsalita ang isang pamilyar na boses. Huminto si Isabela sa pakikipaglaban. Nakatingin sa taas ng may ganap na gulat. Ikaw, bulong niya ng may takot. Ikaw si Dr. Julian Castro. Oh, inilagay siya ni Castro sa likod ng kotse, ngunit hindi ng may kagaspangan, kundi ng may tila pagkakasala. At ngayon ay babayaran ko iyan. Umandar ang kotse. Idinikit ni Isabela ang kanyang sarili sa bintana. Pinakmamasdan kung paano naiwan ang malalaking humahabol sa kanya. Litong-lito. Nagmamaneho si Castro ng may precision. Kumukuha nga eskinita na malinaw na alam niya ng maayos. Saan po niyo ako dadalhin? Hinihingi ni Isabela, sinusubukang maging matapang, kahit nanginginig ang kanyang boses. Sa isang ligtas na lugar, sagot ni Castro,
At pagkatapos ay maririnig mo ang isang bagay na hindi kailanman gustong malaman ng tatay mo. Nakmanaho sila sa loop na 20 minuto hanggang sa makarating sila sa isang abandonadong ospital sa labas na lungsod. Pinahinto ni Castro ang kotse at bumaling kay Isabela. Tinatanggal ang salamin na palagi niyang ginagamit. Pula ang kanyang mamata, pagod. 2 taon na ang nakalipas. Nagsimula siya ng walang intro. Nakasakit ang bunso kong anak. Aggressive leukemia. Kailangan niya ng napakamahal na experimental na gamot. Wala akong ganong pera. Tahimik na nakikinig, si Isabela, hindi naiintindihan kung saan patungo ito. Dumating si Don Ernesto sa akin. Patuloy ni Castro, garalgal ang kanyang boses. Nag-alok siyang kasunduan. Babayaran niya ang lahat ng paggamot ng anak ko kung gagawin ko ang anumang hilingin niya pagdating ng panahon. Magsinunggaling tungkol sa tatay ko, kumpletong sabi ni Isabela. Tumango si Castro ng miserable. Nang mamatay si Ramon Soriano, tinawagan ako ni Don Ernesto. Binigyan niya ako nga eksaktong script kung ano ang dapat kong sabihin sa paglilitis. Na si Dr. Reyes ay nag-opera ng may kapabayaan na binalewala niya nga protokol na ang kanyang ego ang nagdulot ng kamatayan. At tinanggap niyo po, ang boses ni Isabela ay puno ng pahamak. Namatay ang anak ko. Depensa ni Castro, ngunit walang kasiguruhan. Ano ang gagawin mo para iligtas ang mahal mo? Inisip ni Isabela ang lahat ng ginawa niya para sa kanyang ama, sa sobre na dinala niya sa hukuman, sa mga banta na inilunsad niya at naunawaan ng may masakit na kalinawan na siya at si Castro ay hindi gaanong magkaiba, pero iniligtas niyo po ang anak niyo. Sabi niya sa wakas. Hindi umiling si Castro, umaagos ang luha sa kanyang mukha. Namatay siya 3 buwan na ang nakalipas. Ang magamot na ibinigay ni Don Ernesto ay mula sa parehong depektibong linya na sinubukan ng tatay mo na i-report. Namatay ang anak ko dahil sa parehong kasinungalingan na tinulungan kong protektahan. Ang katahimikan sa kotse ay mabigat na parang lead. Kaya ako narito, pinunasan ni Castro ang kanyang mukha. Kaya kita iniligtas. Dahil sapat na akong namuhay bilang isang duwag. Nararapat ang anak ko ng isang mas mahusay na ama at ang tatay mo ay nararapat na may magsasabi sa wakas ng katotohanan. Ang katotohanan tungkol saan? Tanong ni Isabela. Naglabas si Castro ng isang makapal na sobre mula sa glove compartment. Nandito ang lahat. Mga recording ng aking mapag-usap kay Don Ernesto, madokumento na nagpapatunay na nilason si Ramon Soriano, mabang transfer, mapangalan ng lahat ng doktor, hukom at pulis na nasa payroll ni Don Ernesto. Bakit po hindi niyo ito ibinigay ng mas maaga? Natakot ako, aminin niya. Binantaan ako ni Don Ernesto. Sinabi niya na kung magsasalita ako, magbabayad ang aking pamilya. Pero pagkatapos ay nakita ko ang isang 10 taong gulang na bata na ginawa ang hindi ko naglakas loob na gawin. Nakita ko ang iyong katapangan sa hukuman na iyon at sobrang nahiya ako sa aking sarili na hindi ko na kayang mamuhay nang may pagkakasala na iyon. Ibinigay niya ang sobre kay Isabela. Dalhin mo ito kay Ati Antonio Lopez. Alam niya kung ano ang gagawin. Ito ang nag-isang kopya. Kung may mangyari dito, mananalo si Don Ernesto. At kayo, kinuha ni Isabela ang sobre nang may nanginginig na makamay. Babawiin ko ang tatay mo. Umandar ulit ang kotse ni Castro. Alam ko kung nasaan siya. Habang naniniwala si Don Ernesto na nasa panig niya ako, malaya akong makakagalaw. Paano ko po malalaman na hindi niyo po ako nililinlang? Hamon ni Isabela. Tiningnan ni Castro sa rearview mirror. Hindi mo alam, pero ang tatay mo ay minsan naktiwala sa kabutihan ng mga tao kahit na hindi dapat. Sa tingin ko, pareho tayong nagbabaka sakali na may natitirang kabutihan pa sa mundong ito. Dinala niya ito pabalik sa lungsod, ngunit hindi sa apartment. Ibinaba niya ito sa harap ng gusali kung saan may opisina si Valerie. Bago bumaba si Isabela, nagsalita si Castro sa huling pagkakataon. Sabihin mo sa tatay mo na humihingi akong paumanhin na kung kaya kong balikan. Kaya niyo pong balikan. Putol ni Isabela. Sa paggawa ngang tama ngayon, tumango si Castro, isang aninonang malungkot na ngiti sa kanyang mukha. Mas matalino ka kaysa sa maraming matatanda na kilala ko. Dapat ipagmalaki kang iyong ama. Umalis ang kotse. Iniiwan si Isabela na mag-isa sa bangketa na may sobre na naglalaman ng kapalaran ng lahat sa kanila. Umakyat siya sa hagdan at kumatok sa pinto ni Valerie nang frenetically. Pinuksan ni Ati Lopez
Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa sorpresa patungo sa alarma nang makita ang bata na nag-iisa. Nasaan ang tatay mo? Kinuha po nila, mabilis na pumasok si Isabela at ibinigay ang sobre. Pero mayroon po kami nito, si Dr. Castro. Siya po ay lumipat ng panig. Ito po ay mayroon ng lahat ng kailangan namin. Kinuha ni Valeria ang sobra at sinimulang suriin ang nilalaman. Lumaki ang kanyang mata sa bawat dokumento, bawat recording, bawat piraso nga ebidensya na nagpapahiwatig ng pagkakasala. Diyos ko, bulong niya. Ito ay sapat para sirain si Don Ernesto ng ganap para ikulong ang dosa-dosa ng tao. Ito po ang ipinapatay nila sa tatay ko kung matutuklasan nila na ito ay umiral, kumpletong sabi ni Isabela. Tumunog ang telepono ni Lopez, sumagot siya, sandali siyang nakinig at namutla ang kanyang mukha. Si Ricardo Santiago iyon, sabi niya nang ibaba niya ang telepono. Katatapos lang niya makatanggap ng mensahe mula kay Don Ernesto. Kung hindi natin ibibigay ang lahat na ebidensya at bawin ang press conference sa loob ng susunod na 3 oras, papatayin nila si Dr. Reyes. Naramdaman ni Isabela na huminto ang mundo. Nakuha nila ang ebidensya, ngunit malapit na nilang mawala ang nag-iisang mahalaga. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Valerie na nakatingin kay Lopez at Isabela. Umayos si Isabela, pinunasan ang mga luha na nagsimulang umagos. May isang bagong bagay sa kanyang mga mata. Hindi lang ito tapang o desperasyon, ito ay ganap na determinasyon. Gagawin natin ang pareho, sabi niya nang may matatag na boses. Ililigtas natin ang tatay ko at sisirain si Don Ernesto ng sabay. Paano? Tanong ni Lopez. Ngumiti si Isabela. Hindi ito ngiting isang bata, ito ay ngiting isang taong natutong, maglarong-larong matatanda at handang manalo. Sa nag-isang kapangyarihan na hindi mabibili o mabantaan ni Don Ernesto, sagot niya ang katotohanan, life sa buong mundo. At nagsimula siyang makpaliwanag ng isang plano na napakadelikado, napaka-imposible, na magagawa lamang kung lahat ay gaganap ng perpekto. Ang orasan ay nagmamarka ng 3 oras. Ang huling labanan ay magsisimula na. Ang press room na, convention center ay siksikan. Mga kamera ng telebisyon. Mga kuryosong mamamahaya na nakarinig tungkol sa kumperensya na nangako na magbubunyag ng katotohanan tungkol sa pinakamalaking konspirasyon ng pharmaceutical sa bansa. Iyon ang eksaktong pinlano ni Isabela, maksimum na pampublikong exposure. Ngunit ang hindi alam ngang sinuman ay hindi lamang ito press conference. Ito ay isang patibong at ang pain ay siya mismo. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Valerie sa kanya sa ikasampung pagkakataon. Inaayos ang maliit na nakatagong mikropono sa blusa ni Isabela. Kung may mangyari pong mali, mamamatay pa rin po ang tatay ko. Sagot ni Isabela nang may kapayapaan na hindi niya nararamdaman. Ito po ang nag-iisa nating pagkakataon. Kinakabahan na tiningnan ni Ati Lopez ang kanyang relo. Sabi ni Castro, nasa posisyon si Marco bandang 11 AM, alas 10:45, 15 minuto, at si Hukom Santiago. Tanong ni Isabela. Papunta na, kumpirma ni Lopez. Pero Isabela, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Kung talagang susubukan ni Ricardo ang pinlano mo, maaring hindi tumugon ang kanyang katawan. Ang psychogenic paralysis ay hindi basta-basta nawawala dahil lang sa gusto mo. Kailangan nito ngang matinding emosyonal na katalista. Alam ko po, tiningnan ni Isabela ang entablado kung saan nakaupo na ang dose-dose ng pasyente na iniligtas ng kanyang ama. Handang magtestigo. Kaya po ito gagana. Bumukas ang pinto at pumasok si Manang Elena Santos, sinundan ni Hukom Ricardo Santiago sa kanyang wheelchair. Ngunit napansin ni Isabela ang isang bagay na kakaiba sa kanya. May determinasyon sa kanyang mata. Layunin. Lahat handa na ba? Tanong ni Santiago. Lahat, kumpirma ni Lopez. Ang live broadcast ay magsisimula sa eksaktong 10 minuto. 20 makakaibang channel. Kasama ang online stream. Kapag nagsimula, wala nang atrasan. Mabuti, tumango si Santiago. Dahil kinumpirma lang ni Don Ernesto Ramirez ang kanyang pagdalo, ang katahimikan na sumunod ay nakakuryente. Ano? Halos sumigaw si Valerie. Pupunta si Don Ernesto dito. Personal ko siyang inanyayahan. Ngumiti si Santiago ng walang katuwaan. Sinabi ko sa kanya na kung gusto niyang pigilan ang kumperensyang ito, kailangan niyang harapin ako ng harapan. Hindi pinayagan ng kanyang ego na tanggihan iyon. Iyan ay perpekto, sabi ni Isabela. Ang kanyang isip ay inaayos na ang plano. Kung narito siya,
Hindi niya masasaktan ang tatay ko. Kakailanganin niya si tatay bilang pantawag. Eksakto, sumang-ayon si Santiago. Pero mag-ingat ka, bata. Delikado si Don Ernesto kapag naramdaman niyang na-corner. Alas 10:30 puno ang bulwagan. Nakaposisyon ang mga kamera, inihahanda ng mga mamahayag ang kanilang mga tanong at sa isang lugar sa gitna ng karamihan, alam ni Isabela na naghihintay ang mga tauhan ni Don Ernesto nga utos. Alas 11. Umakyat si Ate Antonio Lopez sa entablado. Agad na natahimik ang bulungan ng mga tao. Magino at ginang, umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa mga loudspeaker. Salamat sa pagdalo sa kumperensyang ito na magbabago sa paraan ng inyong pag-unawa sa sistema ng kalusugan ng bansang ito. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto sa likod. Pumasok si Don Ernesto Ramirez na parang siya ang may-ari ng lugar. Matangkad, pilak ang buho, perpektong ayos, traje na mas mahal pa sa isang bagong kotse. Ang kanyang presensya ay humingi nga atensyon, ngunit napansin ni Isabela ang isang bagay. Ang kanyang nga mata ay nagmamadali na naghahanap ng isang bagay o isang tao. Narito po kami, patuloy ni Lopez, para ilantat ang isang konspirasyon na kumitil ng mga inosenteng buhay, para ibunyag kung paano minanipulang ng isang kumpanya ng gamot ang mga gamot, sinuhulan ang mga opisyal, at pinatay ang nga nagbabanta na ilantat ang katotohanan. Huminto si Don Ernesto sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit nakita ni Isabela ang tensyon sa kanyang mabalikat. At para magsimula, tinuro ni Lopez si Isabela. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang taong nakaroon ng tapang na hindi nakaroon ang maraming matatanda. Isabela Reyes. Umakyat si Isabela sa entablado. Bumaling sa kanya ang mga kamera. Libo-libo, marahil milyon-milyong tao ang nanonood sa sandaling iyon. Napakalakas ng tibok ng kanyang puso na akala niya inaririnig na lahat. Ako po si Isabela Reyes. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay pinalakas ng mikropono. 10 taong gulang po ako at ang tatay ko po, si Dr. Marco Reyes, ay maling inakusahan ng isang krimen na hindi niya ginawa. Sa pagdinig, nagsimulang lumapit si Don Ernesto. Nagalat ang kanyang mga bodyguard ng strategiko sa buong bulwagan. Pero hindi lang po ako narito para ipagtanggol siya, patuloy ni Isabela. Narito po ako para akusahan ang tunay na kriminal, ang taong responsible sa pagkamatay ng 12 ng marahil daan-daang tao. Ang taong nakatayo doon. Itinuro niya ng diretso si Don Ernesto Ramirez. Marahas na bumaling ang mga kamera, sumabog ang mga flash. Nanigas si Don Ernesto, nakulong sa sentro ng atensyon ng 20 kamera na nagbo-broadcast ng live. Napakaseryosong akusasyon iyan. Bata, nagsalita si Don Ernesto ng may kontroladong boses, ngunit nakita ni Isabela ang lason sa likod ng maskara. Maakusasyon na maaring ituring na paninirang puri. Naglabas, si Isabela ang gizang device mula sa kanyang bulsa. Kahit po mayroon ako nito. Ito ang USB na ibinigay ni Dr. Julian Castro. Naglalaman ng ma-recording, dokumento, hindi matatawarang ebidensya. Itinaas ito ni Isabela. Mayroon po itong ma-recording kung saan inutusan niyo ang paglason kay Ramon Soriano. Mayroon po itong bank transfer na nagbabayat ng suhol sa mahukom, pulis, at doktor. Mayroon po itong listahan ng lahat ng ospital na nakatanggap ng depektibong gamot. Lahat. Nawala ang kulay sa mukha ni Don Ernesto. Iyan ay impossible. Walang ganoong ebidensya. Hindi. Isang bagong boses ang sumali. Umakyat si Dr. Julian Castro sa entablado. Ang kanyang mukha ay ipinapakita sa malalaking screen dahil personal ko po itong kinolekta. Bawat pag-usap na nagkaroon ako sa inyo, bawat utos na ibinigay niyo sa akin para magsinungaling sa hukuman, lahat ay recorded. Umatras si Don Ernesto. Ang kanyang mamata ay mabilis na naghahanap ng labasan. At hindi lang po ang salita ko laban sa inyo, patuloy ni Castro. 37 pang doktor ang handang magtestigo. Lahat po ay sinuhulan niyo. Lahat po ay pagod na sa pamumuhay ng may pagkakasala na iyon. Bukod pa rito, iginulong ni Hukom Ricardo Santiago ang kanyang wheelchair patungo sa harapan ng entablado. Personal po akong magtetestigo tungkol sa magabanta na natanggap ko para hatulan si Dr. Reyes. Manggabanta laban sa aking pamilya, laban sa aking anak, sumabog ang bulwagan. Nagsisigawan ng tanong ang mga mamahayag. Nakatuon ang mga kamera kay Don Ernesto na ngayon ay malinaw na nagpapanik. Ito ay isang sirkus, sigaw niya sa wakas.
Isang konspirasyon laban sa isang matagumpay na negosyante. Wala kayong anuman, wala kaming anuman. Lumitaw si Valerie de la Cruz sa isang side screen sa pamamagitan ng video conference. Sinimulan niyang i-play ang isang recording. Ang boses ni Don Ernesto ay hindi matatawaran. 2 araw pagkatapos ng press conference na nagpagulo sa bansa, nagising si Isabela sa isang kama ng ospital. Hindi siya nasugatan, ngunit ang emosyonal at pisikal na pagod ng mga nakaraang linggo ay sa wakas ay umabot sa kanya. Iginigiit ng mga doktor na kailangan niya ng pahinga at obserbasyon. Ang kanyang ama ay natutulog sa isang upuan sa tabi niya, hawa ang kamay ni Marco. Kahit sa panaginip, si Hukom Ricardo Santiago ay nasa katabing silid, sumasailalim sa matinding physical therapy. Ang mafidyong kanyang pagtayo ay naging viral. Pinanot ng mahigit 50 milyong beses sa loop ng wala pang 48 oras. Ngunit hindi naramdaman ni Isabela na nanalo siya. Naramdaman niya na may isang madilim na bagay na lumalapit. Tahimik na bumukas ang pinto. Pumasok si Ati. Antonio Lopez, ang kanyang seryosong ekspresyon ay nagsasabi ng lahat bago pa siya magsalita. Kailangan nating mag-usap, bulong niya na sinusubukang huwag gisingin si Marco. Ngayon, dahan-dahang bumaba si Isabela sa kama. Sinundan niya si Lopez sa walang laman na pasilyo ng ospital kung saan naghihintay si Valerie de la Cruz na may nanginginig na tablet sa mga kamay. Ano po ang nangyari? Tanong ni Isabela, bagaman ang bahagi niya ay ayaw malaman ang sagot. Nakilala namin ang kasosyo ni Don Ernesto, pinaikot ni Valerie ang tablet. Sa screen ay lumabas ang litratong isang matandang babae, humigit kumulang 60 taong gulang, elegante, na may malamig na mamata, na tila nakakakita sa kaluluwa. Ang pangalan niya po ay Victoria de la Vega, isang doktor, kumunot ang no ni Isabela. Siya po ang pinuno ni Don Ernesto? Hindi, eksakto, paliwanag ni Lopez. Siya po ay mas masama. Si Don Ernesto ay ang pampublikong mukha lamang, si Dra. Victoria de la Vega ang tunay na kumokontrol sa Phoenix Pharma Corp. At kinokontrol din niya ang 3 pribadong ospital, 2 medical insurance companies, at may mga koneksyon sa mga politiko sa pinakamataas na antas. At bakit po hindi siya inaresto kasama si Don Ernesto dahil opisyal na walang direktang koneksyon sa pagitan nila? Sagot ni Valerie. Lahat ng ebidensya na meron kami ay tumuturo kay Don Ernesto. Tiniyak ni Dra. Victoria na hindi kailanman magiwan ng abakas. Hanggang ngayon, madilim na dagdag ni Lopez dahil pagkatapos ng press conference, kinabahan siya at ang mga kinakabahan na tao ay nagkakamali. Ipinalabas ni Valerie ang isa pang larawan. Ito ay isang litrato na kinunan sa panahon ng press conference sa likod ng bulwagan. Isang payat na lalaki, humigit kumulang 40 taong gulang, na may madilim na salamin, ay kumukuha nga maingat na mga tala. Naramdaman ni Isabela na nilamig ang kanyang dugo. Siya po ay nasa hukuman. Nung araw na nagsimula ang lahat, nakita ko po siya sa publiko. Ang pangalan niya po ay Felix Ramos. Kumpirma ni Lopez, direkta siyang nagtatrabaho para kay Dra. Victoria, dinokumento niya ang bawat kilos na ginawa namin, bawat taong nakipag-usap kami. Bakit? Naramdaman ni Isabela ang isang primitive na takot na gumagapang sa kanyang likod. Dahil hindi lang gusto ni Dra. Victoria ng paghihiganti, sinara ni Valerie ang tablet, hindi na makatingin sa mga larawan. Gusto niyang magpadala ng mensahe na walang sinuman, kahit sino, ang makakapaglantad sa kanya at mabubuhay para ikuwento ito. Lumuhod si Lopez sa harap ni Isabela. Hawa ang kanyang mabalikat ng may kapayakan, ngunit matatag. Isabela, kailangan mong pakinggan ako ng mabuti. Ang babaeng ito ay mas delikado kaysa kay Don Ernesto dahil matalino siya. Hindi ka niya direktang atakehin. Gagawin niya ang mas masahol pa. Sisirain niya ang lahat na mahal mo ng dahan-dahan. Sistematiko. Hanggang sa hilingin mo na sana, ay hindi mo na lang sinimulan ang laban na ito. Ang masalita ay bumagsak na parang mabato sa tiyan ni Isabela. Ang tatay mo ay ligtas dito. May maguwardiya kami sa bawat pasukan. Tiniyak ni Lopez. Pero may iba pang mga taong tumulong. Si Manang Elena, si Dr. Blas, Castro, si Hukom Santiago. Lahat sila ay ngayon ay target. Na para bang kinukumpirma na universo ang kanyang salita, tumunog ang telepono ni Valerie. Sumagot siya. Sandali siyang nakinig at nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Ano? Hinihinge ni Lopez. Si Manang Elena Santos ay inatake lang. May pumasok sa kanyang bahay. Sinira ang lahat. Nakiwan ang sulat. Ano ang sabi ang sulat?
Itinaas ni Valerie ang telepono at ipinakita ang isang litrato na ipinadala sa kanya. Ang sulat ay nakasulat sa mga letrang pinutol mula sa mga magasin, tulad ng sa mga suspense na pelikula. Duguan din ang mga bayani, lalo na ang maliliit. Naramdaman ni Isabela na nanghihina ang kanyang mabinti. Hinawakan siya ni Lopez bago pa siya matumba. Kailangan nating ilabas ang lahat dito, mabilis na sabi ni Valerie. Ilipat si Marco, si Santiago, si Isabela sa isang ligtas na lugar kung saan hindi ang boses ni Isabela ay pumutol sa desperasyon. Hindi tayo magtatago. Isabela, bata ka, hindi ka pwedeng tatapusin ko ito. Sigaw niya, ginulat ang dalawang matatanda. Ako ang naglantad kay Don Ernesto. Ako ang nagkumbinsi sa hukom. Ako ang nagbuong ang lahat ng piraso at hindi ako magtatago ngayon dahil lang sa isang masamang babae na gustong takutin ako. Umagos ang luha sa kanyang mukha, ngunit hindi nangingini ang kanyang boses. Kung gusto niya akong takutin, tatakutin ko rin siya. Ipapakita ko sa kanya na anuman ang kanyang kapangyarihan, hindi niya matatalo ang isang lumalaban para sa pag-ibig. Tiningnan ni Lopez ang bata sa harap niya at nakita ang isang bagay na nagparamdam sa kanya ng pagmamalaki at takot. Nakita niya ang isang taong handang isakripisyo ang lahat. Ano ang iyong mungkahi? Tanong niya sa wakas. Isang patibong. Pinunasan ni Isabela ang kanyang maluha, pero sa pagkakataong ito, siya ang daga. Sa katabing silid, si Hukom Ricardo Santiago ay nakatayo sa harap ng isang parallel bar, gumagawa ng ninginig ngunit buong pagpapasya ng mga hakbang. In-encourage siya ng physical therapist, ngunit halos hindi nakikinig si Santiago. Ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Bumukas ang pinto at sumugod ang kanyang panganay na anak, si Andre Santiago. Siya ay isang 25 taong gulang na binata. Ang parehong taon na iniligtas ni Dr. Marco ilang taon na ang nakalipas. Tatay, humihingal siya, kailangan kong makausap kayo, mahalaga. Naupo si Santiago sa wheelchair, pagod, ngunit nasisiyahan sa kanyang pag-unlad. Ano ang nangyari, anak? Natanggap ko ito ngayon. Iniabot ni Andre ang isang sobre. Sa loob ay may mga litrato. Mga litrato niya na lumalabas sa kanyang apartment. Papasok sa trabaho. Kumakain ng tanghalian kasama ang mga kaibigan. Bawat litrato ay may pulang X na nakamarka sa kanyang mukha. Nawala ang kulay sa mukha ni Santiago. Kailan ito dumating? Kaninang umaga? Tatay, may iba pa po ba? Sabi po nila na kung magtetestigo kayo laban sa organisasyon ni Don Ernesto sa darating na paglilitis. Ako po ay hindi. Putol ni Santiago, garalgal ang kanyang boses. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa iyo. Ako ay magbabackout kayo. Pagkatapos ng lahat nangyari. Lumuhod si Andre sa harap ng kanyang ama. Tatay, pakinggan niyo ako. Sa loob ng maraming taon, nakita ko kayong nabubuhay sa silyang iyon. Preso hindi ng inyong katawan, kundi ng inyong takot. At ngayon, nang sa wakas ay nakahanap kayo ng tapang na tumayo. Upo na naman kayo. Pero anak ko kayo, hindi ko pwedeng ipanganib. Iniligtas ako ni Dr. Reyes, nang 8 taong gulang pa lang ako. Putol ni Andre. Binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay. At alam niyo po ba kung ano ang ginawa ko sa pagkakataong iyon? Nag-aral ako NG Medicina. Naging pediatrician ako. Nagligtas ako NG, dos nong, bata dahil may nagligtas sa akin muna. Umagos ang luha sa muka ni Santiago. Kung mamatay tayo sa pauprotekta sa tama, petuloy ni Andre kung gayon, mamamatay tayo ng may karangalan sa buhay na ibinalik sa akin ni Dr. Reyes. Pero kung mamuhay tayo bilang maduwag, kung gayon iniligtas niya ako ng walang silbi. Magkayakap ang ama at anak, parehong umiyak, parehong takot. Parehong determinado. Sa sandaling iyon, lumitaw si Isabela sa pinto kasama si Lopez at Valerie. Kagalang-galang na hukom, sabi niya ng may matatag na boses, kailangan po namin ang inyong tulong ulit, pero sa pagkakataong ito ay mas delikado kaysa dati. Nang gabing iyon, sa isang mansyon sa labas ng lungsod, natanggap ni Dra. Victoria de la Vega ang maulat mula kay Felix Ramos. Naibigay na ang mabanta. Ulat ni Felix. Takot na takot si Manang Elena. Ang anak din hukom, sa loob ng 24 oras, lahat ay matatakot na masyado para magtestigo. At ang bata, tanong ni Dra. Victoria habang humihigop ng mahaling alak, nasa ospital, binabantayan, pero vulnerable. Mabuti, ngumiti si Dra. Victoria. Ang mabata ay palaging kahinaan ng mabayani.
Kapa nakita ni Dr. Reyes kung ano ang gagawin namin sa kanyang anak pakiusap. Patawarin niyo ako sa pagputol. Isang bagong boses ang sumali sa pag-usap. Pareho silang bumaling para makita si Dr. Julian Castro na pumasok sa pangunahing pinto. Sinamahan ng mga gwardiya ng seguridad. Dr. Castro, tumayo si Dra. Victoria nang may tunay na pagkagulat. Ano po ang ginagawa niyo rito? Dumating ako para makipagkasundo. Sagot ni Castro. Pagod ang kanyang boses. Alam kong pinaplano niyo saktan si Isabella at hindi ko pwedeng hayaan na may isa pang bata ang mamatay dahil sa organisasyong ito. Namatay na ang anak niyo, Doktor, malupit na sabi ni Felix. Ano pa ang pwedeng mawala sa inyo? Ang kaluluwa ko, simpleng sagot ni Castro. Nawala ko na ang anak ko. Nawala ko na ang aking karangalan, pero may isang bagay na hindi ko hahayaan na mawala, ang pagkakataon na gumawang isang tamang bagay bago ako mamatay. Maingat siyang pinagmasdan ni Dra. Victoria, ano po ang inyong iminumungkahi? Hayaan niyo akong ilabas si Isabella mula sa ospital. Bibigyan ko kayo ng perpektong pagkakataon para gawin ang anumang kailangan niyo. Bilang kapalit, hayaan niyo si Dr. Reyes at ang lahat ng iba pa. Bakit po namin gagawin ang kasunduan na iyan? Naginala si Felix. Maari lang namin kunin ang bata kung kailan namin gusto. Hindi niyo kaya, mapait na ngumiti si Castro. Dahil ngayon ay may maguardia siya, dahil patuloy siyang sinusundan, nega media. Anumang halatang kilos ay makikita. Pero kung ako, ang taong di umano'y nagligtas sa kanya, ang maglalabas sa kanya mula sa ospital na nagsasabing ito ay para protektahan siya, walang maghihinala. Pinag-isipan ito ni Doktora Victoria. At ano ang mapapala niyo sa kasunduan na ito? Kapayapaan. Sagot ni Castro, ang kapayapaan na malaman na kahit papaano ay nagligtas akong isang bagay sa gulo na ito. Ililigtas ko ang bata sa pagbibigay sa kanya kay Dr. Reyes. Susuko siya para sa kanya at sa wakas ay makatingin ako sa aking anak sa langit nang walang kahihiyan, kumalat ang katahimikan. Sa wakas, tumango si Doktora Victoria. Sige, Dr. Castro, mayroon kang 24 oras para ibigay ang bata. Kung mabigo ka, hindi ako mabibigo. Bumaling si Castro para lumabas. Bukas ngang hating gabi, mapapasa kamay niyo si Isabella Reyes. At sa wakas ay matatapos ito. Nang lumabas si Castro sa mansyon, lumakad siya patungo sa kanyang kotse na nanginginig ang ngabinti, naupo siya sa manibela at umiyak sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang anak. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang telepono at dinial ang isang numero. Lopez, sabi niya nang sumagot sila. Nasa loob na ako. Nagsisimula na ang plano. Kinabukasan habang lumulubog ang araw sa lungsod, nakaupo si Isabella sa silid na ospital, nakatingin sa bintana. Ang kanyang ama ay natutulog sa wakas pagkatapos ng ilang araw na walang sapat na pahinga. Nagpa-practice maglakad si Hukom Santiago sa katabing silid. Bawat hakbang ay isang tagumpay laban sa mga taon ng self-imposed na bilangguan. At sa isang lugar sa lungsod na iyon, ang mabubuting tao ay nakahanda na ipanganib ang lahat sa isang desperadong plano para pigilan ang isang halimaw. Hinawakan ni Isabella ang salamin ng bintana, pinamamasdan ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang isang 10 taong gulang na bata na masyadong mabilis na lumaki, na natutong nga bagay tungkol sa mundo na hindi dapat malaman ng sinumang bata. Ngunit nakita rin niya ang iba pa, nakita niya ang isang taong natuklasan na ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot. Ito ay ang paggawa ng tama, kahit natakot ka. Bukas, bulong niya sa kanyang refleksyon. Magtatapos ito sa isang paraan o sa iba pa. At sa mansyon ni Dra. Victoria de la Vega, tinitignan ngang doktor ang kanyang sariling bintana, tiwala sa kanyang tagumpay. Hindi niya alam na ang patibong ay hindi para kay Isabella, ito ay para sa kanya. At malapit na itong magsara, hating gabi. Ang abandonadong bodega sa labas ng lungsod ay binalutan ng maanino. Lumalakat si Isabella na hawa ang kamay ni Dr. Julian Castro na di umano'y dinadala siya ng diretso sa mga kamay ni Dra. Victoria de la Vega. Ngunit ang hindi nakikita ng sinuman ay ang 30 federal agents na nakatago sa mga bigas sa itaas. Ang mga microscopic camera na tahi sa damit ni Isabella at ang mga sniper na nakaposisyon sa kalapit na mga gusali. Natatakot ka ba? Mahinang tanong ni Castro habang papalapit sila sa pinto ng bodega. Takot na takot po ako, aminin ni Isabella. Pero itinuro po sa akin ni, tatay na ang takot ay nananalo lang kapag huminto tayo sa paggawa ng tama.
Hinipitan ni Castro ang kanyang kamay. Mas matapang ka kaysa sa sinumang matanda na kilala ko. Bumukas ang mapinto. Sa loob, naghihintay si Dra. Victoria de la Vega kasama si Felix Ramos at isang dosenang guwardiya. Ang mahinang ilong bodega ay lumihang nga sumasayaw na anino na nagparamdam sa lahat na parang bangungot. Dr. Castro, ngumiti si Dra. Victoria, ngunit walang init sa ngiting iyon. Nakita kong tinupat mo ang iyong bahagi ng kasunduan. Narito ang bata, dahan-dahang itinula ni Castro si Isabela pasulong. Ngayon tuparin niyo naman ang inyo. Hayaan niyo si Dr. Reyes at ang lahat ng iba pa. Siyempre, malumanay na nagsinungaling si Dra. Victoria habang papalapit kay Isabela, malit, nagdulot kang maraming problema. Mas marami kaysa sa dapat na gawin ng isang bata at sinaktan niyo po ang maraming tao. Sagot ni Isabela, matata ang kanyang boses sa kabila ng takot na nararamdaman niya. Mas marami kaysa sa dapat gawin ng sinuman. Lumuhod si Dra. Victoria para magpantay kay Isabela. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mabatang hindi tumatahimik? Nagiging mga babay po sila na nagpapabago ng mundo. Sagot ni Isabela na diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. Sa isang sandali, may kumislap sa ekspresyon ni Dra. Victoria, pagkagulat marahil o hindi sinasadyang paggalang. Sayang, sabi niya sa wakas habang tumatayo. Nagamit sana namin ang isang taong may determinasyon tulad mo sa aming organisasyon. Felix, dalhin mo siya sa saan eksakto? Isang bagong boses ang umalingaw-ngaw sa bodega. Agad na bumukas ang mapangunahing ilaw. Pansamantalang binubulag ang lahat. Nang luminaw ang paningin, nakatayo si Ati. Antonio Lopez sa pangunahing pasukan na flanked ng mga federal agents na may mga baril na nakatutok. Dra. Victoria de la Vega, formal na inihayag ni Lopez. Kayo po ay inaresto dahil sa pagsasabuatan para sa pagpatay, pagbebenta ng pekeng gamot, panunuhol sa mga opisyal ng pamahalaan, at humigit kumulang 37 karagdagang kaso. Ang mukha ni Dra. Victoria ay nagbago mula sa tiwala patungo sa galit sa isang iglap. Paano niyo po nalaman na personal akong darating? Lumakat si Castro pasulong, lumayo sa mga guwardiya ni Dra. Victoria, dahil pinag-aralan ko po ang inyong psychological profile sa loob ng ilang buwan. Hindi po kayo kailanman nagtitiwala sa iba para sa maruming trabaho. Palagi po kayong gustong naroon para sa huling hampas. Hindi pinayagan ng inyong ego ang iba pa. Traidor. Sinubukan ni Felix na abutin ang kanyang baril, ngunit 3 ahente ang nakpatumba sa kanya bago pa niya ito mahawakan. Hindi po ako traidor. Kalmadong sabi ni Castro habang nilagyan ng posas si Felix. Ako po ay isang ama na nawalan ng anak dahil sa organisasyong ito at ngayon ay sisiguraduhin ko na walang ibang ama ang makakaranas ng parehong bagay. Sinubukan ni Dra. Victoria na umatras patungo sa isang exit sa likod, ngunit nakita niya ang kanyang daan na nakaharang. Lumitaw si Hukom Ricardo Santiago mula sa anino, ngunit hindi siya nakaupo sa kanyang wheelchair. Dahan-dahan siyang lumakat na may baston para sa suporta, ngunit lumakat siya ng may naibalik na dignidad. Dra. de la Vega, sabi niya, at ang kanyang boses ay may bigat ng mantaw na, hustisya na sa wakas ay hinahain. Sa aking kapasidad bilang mahistrado ng Korte Suprema, personal kong sisiguraduhin na haharapin niyo ang bawat kaso, bawat buhay na sinira niyo, bawat pamilya na sinira niyo. Ikaw, itinuro ni Dra. Victoria sa kanya nang nanginginig ang daliri. Lumpo ka, paano? Isang matapang na bataang nagturo sa akin na ang mabilangguan na itinayo natin sa ating isip ay mas malakas kaysa sa anumang pisikal na kulungan, sagot ni Santiago. At ang nagisang landas patungo sa tunay na kalayaan ay ang paggawa ng tama, anuman ang halaga. Tumakbo si Isabela sa kanya. Inabot ni Santiago ang kanyang libreng braso at sumandal siya sa kanyang tagiliran habang pinalibutan ng maahente si Dra. Victoria, hindi ito matatapos dito. Bulong ni Doktora Victoria abang nilalayan NG Posas. May mga abogado ako, koneksyon, kaibigan sa matataas na lugar. Merong kayo, lumitaw, si Valerie de la Cruz na may hawak na tablet. Dahil sa nakaraang 30 minuto, habang kayo ay naririto, sabay-sabay na inaresto nga federal agents ang 17 tiwaling opisyal na nasa inyong payroll, kasama ang 2 senador, 5 Hukom at ang Direkta ng Food and Drug Administration, FDA, nang mamutla si Dra. Victoria, dahil hindi lang pinlano ni Isabela na hulihin kayo, paliwanag ni Lopez, pinlano niya na sirain ang inyong buong network, bawat pangalan sa mga dokumento ni Castro,
Bawat bank transfer, bawat recorded na pag-usap, ginamit namin ang lahat. Isang bata, bulong ni Dra. Victoria nang may ganap na hindi paniniwala. Isang 10 taong gulang na bata ang sumira sa akin. Hindi, nagsalita si Isabela ng malinaw, ang sarili niyong kasamaan ang sumira sa inyo. Ako lang po ang nagtiyak na makikita iyan ng mundo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa likod ng bodega. Sumugot si Dr. Marco Reyes. Naghihintay siya sa command vehicle bilang bahagi ng plano. Nang makita niya si Isabela na ligtas at maayos, halos manghina ang kanyang binti sa ginhawa. Tatay, tumakbo si Isabela sa kanya at lumundag sa kanyang bisik. Sinalo siya ni Marco at pinaikot siya sa hangin, malayang umaagos ang luha sa kanyang mukha. Aking matapang, aking magiting, aking munting higante. Nagawa po natin, tatay. Humihikbi si Isabela sa kanyang lig. Tapos na po, ligtas na po tayo. Salamat sa iyo, ibinaba siya ni Marco at lumuhod para tingnan siya sa mga mata. Salamat sa iyong tapang, iyong katalinuhan, iyong malaking puso na hindi kailanman tumigil sa paniniwala sa tama. Makayakap ang ama at anak habang inilalabas ng maahente si Dra. Victoria de la Vega na nakaposas. Pumasok si Manang Elena Santos na nag-coordinate mula sa command center sa bodega na may luha sa kanyang mata. Dr. Reyes, sabi niya sa garalgal na boses, sa loob na 40 taon, marami na akong nakita sa mga ospital, pero hindi ko kailanman nakita ang isang bagay tulad ng ginawa ng batang ito para sa inyo. Iniligtas niya ang higit pa sa aking buhay. Sagot ni Marco habang mahigpit na niyayakap si Isabela. Iniligtas niya ako mula sa pagkawalang pananampalataya sa sangkatauhan. 3 linggo pagkatapos, puno ang bulwagan ng Korte Suprema, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi para hatulan si Dr. Marco Reyes, kundi para parangalan siya. Nakaupo si Isabela sa unang hilera, nakasuot nisang magandang damit na iginit ni Manang Elena na bilhin para sa kanya. Sa tabi niya ay si Valeriet Lopez. Sa likod nila ay dos-dos ng pasyente na iniligtas ni Marco sa loob ng maraming taon. Pinamunuan ni Hukom Ricardo Santiago ang seremonya. Nakatayo siya sa likod ng estrado, nang walang baston, nang walang suporta. 3 linggo siyang sumailalim sa matinding therapy at ngayon ay halos makalakat na siya ng walang kahirapan. Ang mavideong kanyang pagaling ay naging inspirasyon para sa milyon-milyong tao na humaharap sa kanilang sariling mga laban. Dr. Marco Reyes, inahayag ni Santiago, ang kanyang boses ay umalinggongaw na may naibalik na autoridad. Sa loob na 11 taon ay naglingkod kayo sa komunidad na ito ng may huwarang dedikasyon. Nagligtas kayo ngang buhay nang tumanggi ang iba na magpanganib. Ipinagtanggol niyo ang mga mahina nang tumingin ang iba sa kabilang panik. At itinuro niyo sa ating lahat ang tunay na kahulugan ng panunumpa ni Hippocrates. Umakyat si Marco sa estrado, lubos na nabigla sa damdamin. Ngunit higit sa lahat, patuloy ni Santiago, itinuro niyo sa amin na ang tunay na kadakilaan ay hindi kailanman pagkakamali, kundi sa pagbangon sa bawat pagkakataon na tayo ay nadadapa. Sa aking kaso, literal, mahinang tawanan ang pumuno sa bulwagan. Sa makatuwid, karangalan ko na ibigay sa inyo ang medalya sa karangalan ng mamamayan, ang pinakamataas na parangal na maaring igawat ng hukumang ito. Dr. Reyes, kinakatawan niyo ang pinakamahusay sa sangkatauhan. Nang ilagay ni Santiago ang medalya sa lig ni Marco, bingi ang palakpakan, ngunit may isang tao lang ang tinitignan ni Marco. Kagalang-galang na hukom, sabi niya nang humupa ang palakpakan, nang walang pagalang, may iba pa po na mas karapat-dapat sa parangal na ito kaysa sa akin. Binalingan niya si Isabela, ang anak ko, nasa edad na 10, ay nagpakita ng mas maraming tapang kaysa sa ipinapakita ng karamihan sa buong buhay, na ipinanganib ang lahat para ipagtanggol ang tama, na nakturo sa ating lahat na hindi mahalaga ang edad kapag sapat na malaki ang iyong puso. Tumayo si Isabela, namumula ang mapisngi sa hiya habang bumabaling ang lahat sa kanya. Siya po ang aking bayani, patuloy ni Marco, garalgal ang kanyang boses. At kung may hustisya sa mundong ito, balang araw ay matatanggap niya ang pakilala na nararapat sa kanya. Naniniwala po ako, tumayo si Dr. Julian Castro mula sa kanyang upuan, na ang araw na iyon ay ngayon. Isa-isa, lahat ng nasa bulwagan ay tumayo. Dahan-dahang nagsimula ang palakpakan, pagkatapos ay lumakas. Pagkatapos ay naging isang ovasyon na nagpapanginig sa mga pader. Umiyak na si Isabela ng hayagan ngayon, lubos na nabigla sa pagmamahal na pumapalibot sa kanya.
Umakyat si Manang Elena sa estrado at inilagay ang isang korona ng sariwang bulaklak sa ulo ni Isabela. Para sa pinakamatapang na bata na nakilala ko, bulong niya. Nang gabing iyon sa apartment na sa wakas ay matatawag nilang bahay ng walang takot. Inaaruga ni Marco si Isabela sa kanyang kama. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, pareho silang nakatulog ng walang gwardiya sa pinto, nang walang mabangungot na nakukubli. Tatay, sabi ni Isabela habang hinahalikan siya ng ama ng goodnight. Opo, aking matapang? Kung kailangan niyo pong ulitin ang lahat, gagawin niyo po ba? Mahigpit siyang niyakap ni Marco. Bawat segundong sakit, bawat sandali ng takot, bawat luha. Gagawin ko ang lahat ulit kung nangangahulugan ito na mayroon akong sandaling ito kasama ka ngayon. Malaya, makasama, nagwagi, ako rin po. Bulong ni Isabela. Dahil natuto, ako na ang pag-ibig ay palaging nananalo. Marahil hindi agad, marahil hindi madali, ngunit sa huli ang pag-ibig ay palaging nananalo. At habang nagniningning ang mga bituin sa itaas, nagkayakap ang ama at anak. Alam nilang nalabanan nila ang pinakamahirap na laban sa kanilang buhay at nanalo, hindi dahil mas malakas sila, hindi dahil mas matalino sila, kundi dahil hindi sila kailanman tumigil sa paniniwala sa kapangyarihan ng paggawa ng tama. At iyan sa huli ang aral na kailangan ng mundo na tandaan na ang isang matapang na tao ay makakapabago ng mundo, lalo na kapag ang taong iyon ay maliit, determinado, at may sapat na puso upang magmahal, kahit na itinuro sa kanya na mapot,